Mainit na naman ang umagang iyon sa likod ng palengke. Amoy isda, tuyo at putik ang hangin. Halo-halo ang ingay ng mga tinderang sumisigaw, tricycle na bumupusina, at radyo ni Mang Rodel na lading nakasindi sa lumang AM station. Sa pinakagilid ng eskinita, tabi ng baradong kanal, naroon ang maliit na barong-barong na pinagtagni-tagning yero at kahoy. Doon nakatira si Lyra May at ang 6 na taong gulang niyang anak na si Basti. Payat si Lyra May, halos lumulubog ang pisngi at lagi nang basang-basa ang kamay sa sabon at tubig. Nakasuot lang siya ng lumang t-shirt na kupas ang kulay at jogging pants na may mapuputing mansa ng Zone Rocks. Sa isang batya sa harap ng kanilang barong-barong, sunod-sunod niyang kinukusot ang mga damit na hindi naman sa kanyang pagmamay-ari. "Ma, gutom na po ako." Mahinang tawag ni Basti mula sa pintuan. Nakayapak at hawak ang lumang laruan na kotse, gawa ng salata. "Sandali lang anak," hingal na sagot ni Lyra. Hindi inaalis ang kamay sa paulit-ulit na pagkuskos. "Pagkatapos nitong isang piraso, magpiprito na ako ng itlog. Meron pa tayong kalahating sachet ng kape. Hati tayo, ha?" Tumango lang si Basti, pero halatang nangihina, maputla ang labi. May konting ubo paminsan-minsan. At kapag napapagod sa katatayong nakaabang sa nanay, umuupo na lang sa sirasirang plastic chair sa labas. "Lyra!" sigaw ng isang boses mula sa dulo ng eskinita. "Yung labada ni Madam Regine, ha? Huwag mong kalimutang dalhin bago mag-alas 3. Si Maribel yun, kasamahan ni Lyra sa paglalaba. Sabay kindat at tawa. Medyo mas lamaman si Maribel. Laging may dalang chismis at baon na tinapay. "Oo, Bel. Tatapusin ko lang tong kay Dr. Alea. Tapos yun na ang isusunod ko." Balik sigaw ni Lyra. Lumapit si Maribel sandali. May hawak na pandesal na binalot sa puting tissue. "Oh, Basti. Oh." Abot ni Maribel sa bata. "Huwag kang mahihiya. Kinagat-kagat ko lang yan. Konti lang ha?" Biro niya sabay tawa. "Salamat po, Tita Bel." Nahihiyang sagot ni Basti. Agad na kumagat ng maliliit. Tumango si Lyra, parang naiiyak. "Utang na naman ako sa iyo niyan." "Uy, hindi sabat ni Maribel. "Tsaka Lyra, maghinay-hinay ka sa pangungutang ha? Narinig ko kagabi, galit na naman si Mang Rodel." Para bang sinadya, biglang lumitaw si Mang Rodel mula sa gilid. May hawak na listahan at ballpen, nakasando at nakashorts na laging basa sa pawis. "Ababuti na alala mo rin ako." Madiin yan sabi. "Lyra, 3 linggo ka nang delayed sa upa. Sabi ko sa'yo, hindi ako charitable institusyon. Kung hindi ka makakabayad ngayong weekend, maghanap ka na ng ibang titirhan." Napayuko si Lyra. Hindi na halos makatingin sa landlord. "Mang Rodel, pakiusap po. May sakit pa si Basti. Nagastos ko po sa gamot, sa reseta ni doktora. Magbabayad po ako. Nangangako po ako." Pangako, iritadong sagot ni Mang Rodel. "Hindi ko maipapakain sa pamilya ko, yang pangako mo. Isipin mo yan ha, Sabado, maliwanag pa sa sikat ng araw." Pagkaalis nito, nagkatinginan sina Maribel at Lyra. Umiling si Maribel, sabay buntong hininga. "Hay nako, Lyra, kung ako sa'yo, maghahanap na ako ng ibang mapaglalabhan. Pero alam mo namang mahirap ngayon." Bulong niya. "Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag masyadong madali sa pagpirma-pirma ng utang kay Ate Jessa." Parang nasingit sa usapan, lumabas naman sa kabilang barong-barong si Ate Jessa, ang opisyal na tsismosa ng eskinita, naka-duster at nakapamaypay. "Narinig ko pangalan ko ani Jessa sabay lakad palapit. "Huy, hindi ako masamang tao ha. Kung hindi dahil sa akin, edi gutom na kayo ni Basti kagabi. Ako ang nagpautang ng bigas, tandaan nyo." "Yes na, Ate Jessa," nakangiting sagot ni Lyra kahit halatang pagod. "Salamat talaga sa bigas kagabi. Babayaran ko rin yon." "Siguraduhin mo lang ha," sagot ni Jessa, pero may lambing din sa boses. "Kasi kahit chismosa ako, maupuso pa rin naman ako sa mga bata." "Basti, may candy ako dito." "Mama, pwede po?" Mahina pero may kinang sa mata ni Basti. "O sige, isa lang ha," pahintulot ni Lyra, bahagyang napangiti. Maya-maya matapos ang mahabang umaga ng pagkuskos at pagbanlaw, nagbihis ng kaunti si Lyra. Pinisilang basang buhok sa manipis na tuwalya, isinuot ang natirang maayos pero lumang blusa at hinawakan ng kamay ni Basti. "Tara anak, ihahatid lang kita kay Ate Jessa habang kukunin ko yung susunod na labada." "Ma, dadaan po ba tayo dun sa may cake?" tanong ni Basti. May munting ngiti sa labi. Alam na ni Lyra kung ano ang cake na tinutukoy niya.
ang Sweet Ember Cakes na nakatayo sa kanto bago lumiko papunta sa highway. Isang ergo na tindahan na palaging may glass display ng makukulay na cake. May mga bata at pamilyang nakasmile sa tarpaulin at amoy cream na halos mabango kahit sa labas. Oo, dadaan tayo. Sagot ni Lyra, pilit na masiglang boses. Pero titingin lang tayo ha. Hindi pa tayo bibili ngayon. Okay lang po ma, tugon ni Basti. Gusto ko lang po makita ulit. Naglakad sila sa masikip na daanan. Iwas sa mga nakalagay na bayong kahon ng gulay at mga panindang isinasampay. Pagdating sa labasan ng eskinita, sinalubong sila ng mas malakas na ingay ng palsada, busina ng jeep, sigaw ng dispatcher at malamig na hangin mula sa pinto ng Sweet Ember Cakes na paminsan-minsang bumubukas. Huminto si Basti sa harap ng salaming display. Namangha siya sa mga nakahilera. Chocolate cake na may malaking happy birthday, strawberry cake na may pink na frosting, mga cupcake na may bulaklak sa ibabaw. Bulong ni Basti. Ma, ano po kaya ang lasa niyan? Napakagatlabi si Lyra. Sa likod ng salamin, may batang babae na kaedad ni Basti, nakasuot ng bagong damit at masayang hinihipa ng kandila habang kinukuhanan ng litrato ng tatay at nanay niya. Natanaw ni Lyra ang malinis na mukha ng nanay. Kumpleto ang ngiti, walang bakas ng puyat sa paglalaba o pag-aalala sa upa. Masarap yan anak, mahinang sagot ni Lyra. Matamis, malambot, parang ulap sa tamis. Ma, dumikit ang noo ni Basti sa salamin, nanlulumong nakatingin. Gusto ko po sanang magka-cake sa birthday ko. Kahit maliit lang po, kahit yung hindi masyadong maganda, kahit hindi masyadong matamis. Ramdam ni Lyra ang biglang pagbigat ng dibdib niya. Alam niyang malapit na ang ikapitong kaarawan ni Basti. At kahit gaano niya gustong sabihin na oo, alam niyang hindi pa nga niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa upa, pambiling gamot at bigas. Napatingin siya sa anak, sa payat na braso, sa maliliit na kamay na may bahid ng alikabok. Ma, tuwing may dumadaan na may dalang cake, ini-imagine ko po na ako yung may hawak. Patuloy ni Basti, hindi tumitingin sa kanya. Tapos iniisip ko kung ano po ang itsura ng pangalan ko na nakasulat sa ibabaw. Namalaya na lang ni Lyra na may mainit ng tumutulong luha sa gilid ng mata niya. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng palad. Anak, maingat niyan hinawakan ang balikat ni Basti. Babalang araw, magkaka-cake ka rin, pangako ni Mama sa'yo yon. Talaga po, Ma? Lumingon si Basti. May liwanag sa mata kahit may konting ubo. Oo naman, piulit na ngumiti si Lyra. Hindi ko pa alam kung kailan, pero hindi pwedeng lumaki kang hindi man lang nakatikim ng birthday cake na nakasulat yung pangalan mo. Basti, di ba dapat may cake para sa batang kasing bait mo? Napaupo muna siya sa gilid ng sira-sirang bangketa. Saglit siyang tumingala sa langit, pasimpleng nagdasal. Lord, kung pwede po, kahit isang beses lang, huwag niyo pong hayaang matapos ang pagkabata ni Basti na puro tingin lang sa salamin. Kahit maliit na cake lang po. Kahit ako na lang, huwag niyo nang bigyan. Sa kanya na lang lahat. Hindi pa niya alam, sa munting dasal na iyon magsisimulang gumalaw ang mga pangyayaring magbabago sa takbo ng buhay nila. Pero sa ngayon, siya at ang anak niya kay nanatiling simpleng man-ina sa likod ng palengke. Kapit sa pangako ng isang cake na hindi pa nila kaya, pero matagal na nilang iniingatan sa puso. Sa kabilang dulo ng lungsod, malayo sa amoy ng palengke at barong-barong, may mataas na kusaling salamin na palaging kikinang kapag tinatamaan ng araw. Doon nakalagay ang malaking logo, Quirino Foods Group, isang konglomeradong kilala sa mga restaurant, grocery brand, at syempre sa sikat na chain na Sweet Ember Cakes. Sa basement parking ng gusaling iyon, huminto ang itim na SUV ng dahan-dahan. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang isang lalaking nakaputing long sleeves na nakatupi ang manggas, simple ngunit halatang mamahaling relo at sapatos na kintab. Ito si Leandro Quirino. Hindi halata sa unang tingin na isa siyang bilyonaryo. Hindi siya maingay, hindi rin palabida. Tahimik lang, laging seryoso ang muka,
At may kakaibang lungkot sa mga mata na hindi kayang itago kahit gaano kaganda ang suot niya. Ang lungkot na iyon ang iniwan ng pangalan na matagal na niyang hindi mabanggit nang hindi umiiyak, Anika. "Sir, didiretso na po ba tayo sa main entrance?" tanong ni Gio, ang kanyang tapat na driver bodyguard, habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Umiling si Leandro. "Hindi, alam mo na. Doon muna tayo." Tumango si Gio, sanay na sa ritual na ito. Tuwing umaga, bago pumasok sa opisina, pinapadaan ng boss niya ang sasakyan sa isang partikular na kanto, kung saan naroon ang isa sa pinakaunang branch ng Sweet Ember Cakes. Idinaan nila ang SUV sa service road. Mabagal lang ang andar. Sa labas, kita ang maliit pero maaliwalas na tindahan. Sa laming may posters ng mga batang may hawak na cake. Neon na logo na nakasindi kahit umaga pa. At mga taong palabas-pasok. Diyan niya gustong mag-birthday dati. "Hindi ba, sir?" Maingat na tanong ni Gio. Mahina ang tono. Hindi sumagot si Leandro agad. Pinagmamasdan niya lang ang salamin. At sa alaala niya, muli niyang nakita si Anika. Nakasuot ng puting bestida, may pink na headband, at tawang-tawa habang pilit hinihipan ang malaking kandila sa ibabaw ng strawberry cake. Siya ang kumuha ng litrapo noon. Hawak ang cellphone. Hawak din ang puso niyang hindi niya alam na mababasag pala makalipas ang ilang taon nang biglang magkasakit ang anak. Dito siya huling humiling ng wish. Mahinang sabi ni Leandro. Sabi niya, "Daddy, next year po ulit dito ka." Mas malaking cake naman. Napangiti siya ng mapakla. Hindi na dumating yung next year na yon. Natahimik si Gio. Sanay na siya sa ganitong sandali. Alam niyang minsan, sapat na ang makinig lang. "Okay na, Gio," sabi ni Leandro makalipas ang ilang segundo. "Pwede na tayong pumasok sa building." Pagdating nila sa lobby ng opisina, agad na napatihaya ang mga empleyadong bumabati. "Good morning, Sir Leandro." "Good morning po, sir." Ngumiti siya ng bahagya bilang tugon, pero mabilis ding nawala ang ngiti pagdating sa private elevator. Pag-akyat sa top floor, sumalubong sa kanya si Miss Clarice, ang kanyang executive assistant. Suot ang maayos na blazer, may hawak na clipboard at tablet. "Sir, good morning." Bati ni Clarice, diretso sa punto. "May 3 stack meetings po kayo before lunch. Una, marketing update for Sweet Ember Cakes. Pangalawa, HR report sa pagtaas ng resignation sa ilang branch. Pangatlo, board briefing kasama si Mr. Hilario at iba pang directors." "Coffee," maikling sabi ni Leandro habang naglalakad. "Nakaabang na po sa office ninyo, sir," sagot ni Clarice, sabay latad sa tabi niya. "By the way, sir, may mga proposal po yung marketing team about limited edition cakes na inspired by celebrities. Malakas daw po sa social media." Hindi agad sumagot si Leandro. Pagpasok niya sa loob ng kanyang maluwag at modernong opisina, napatingin siya sa isang frame sa gilid ng mesa. Litrato niya at ni Anika, magkahawak kamay, may cake sa gitna. "Sabihin mo sa kanila, pag-usapan natin muna mamaya." Tugon niya, "Ayoko ng panglabas na pakulo kung hindi malinaw kung paano makakatulong sa core values ng brand." "Noted po, sir," sagot ni Clarice. Mabilis na nagtatype sa tablet. Maya-maya, dumating si Mr. Hilario. Medyo may edad, nakasuit at may hawak na folder. Isa siya sa pinaka-vocal na board member. Magaling sa numero, pero halos puro profit ang nakikita sa mata. "Leandro," malakas agad nitong bati. Good morning. I had the chance to review the quarterly numbers. And let me tell you, may room pa tayo to cut costs, lalo na sa mga branch na mabagal ang benta." Umupo si Leandro sa swivel chair niya at pinaggus ang mga daliri. "Anong branch ang tinutukoy mo?" Malamig na tanong niya. "Halimbawa, yung sa may highway corner, yung laging binabaha ng foot traffic, pero hindi ganong kalakas ang conversion." Sagot ni Hilario. "Puro tingin daw yung mga tao, konti ang bumibili. Kung magtataas tayo ng presyo at magbabawas ng staff, baka umamat ang margins." Napatingin si Leandro sa labas ng bintana, sa malalayong gusali. Yung branch sa highway corner ang madalas niyang dinadaanan tuwing umaga. Ang branch kung saan huling nag-birthday si Anika. Hindi lahat ng tingin walang halaga, Hilario. Maingat yung sagot. May mga taong tumitingin muna bago kaya nilang bumili.
o bago sila magdesisyong pumasok sa tindahan natin. Pero Leandro, sagot ni Hilario, nakakunot ang noo, kumpanya ito, hindi charitable foundation. Hindi tayo pwedeng laging emosyonal. Hindi rin pwedeng puro numero, balik ni Leandro, malamig ang boses. Kung puro margin ang iniisip, mawawala yung dahilan kung bakit gusto pa ng mga tao ang produkto natin. Cakes are for celebrations. Hindi mo pwedeng tanggalin ang damdamin sa selebrasyon. Tahimik na napatingin si Clavis sa kanila. Ramdam ang tensyon. Ngunit sanay na sa ganitong sagupaan ng prinsipyo at profit. Habang abala si Leandro sa boardroom at sa mga diskusyon tungkol sa promos, logistics at cost-cutting, sa kabilang panig naman ng lungsod, ibang uri ng cost ang binibilang ni Lira. Sa maliit na mesa sa loob ng kanilang barong-barong, nakalagay ang ilang pirasong resibo mula sa butika. Nebulizer solution, maintenance na gamot, at reseta ni Dr. Vian, ang batang pediatrician sa health center na laging nagre-rekomenda ng regular check-up para kay Basti. Lira, narinig mo ba ang sabi ko? Tanong ni Dr. Vian kanina sa health center habang nakaupo sila sa harap ng luma pero malinis na mesa. Kailangan nating masundan yung asthma ni Basti. Hindi pwedeng kapag inaatake lang, saka tayo magpatatingin. Dok, pasensya na po. Kinakabahang sagot ni Lira. Hawak ang reseta. Minsan po kasi wala talagang pamasahe. Tapos, yung gamot po minsan hindi ko rin agad mabili. Huminga ng malalom si Vian. Naiintindihan kita, Lira, pero mas magastos kung ma-ospital siya, di ba? Try nating gumawa ng schedule. Babalik kayo 2 linggo mula ngayon, kahit check-up lang muna. Ako na ang bahalang mag-usap sa social worker kung paano kayo matutulungan. Ngumiti si Lira nang may konting pag-asa. Ngunit pag-uwi niya, umalik ang bigat sa dibdib nang makita ang laman ng pitaka. Dingding ng ilang kusot na 20 at 10. Kulang pa sa dapat bayaran kay Mang Rodel, kulang pa sa bigas, kulang sa lahat. Sa gilid ng silid, nakaupo si Basti sa sahig. Nakahilata ang lumang notebook na tila kabahagi na ng buhay nila. Abala siya sa pagguhit, gamit ang lapis na wala ng pambura. Gumuguhit siya ng bilog na cake. May 4 na palapag. May maliliit na kandila at icing sa gilid. Anak, anong ginagawa mo? Mahinang tanong ni Lira lumalapit. Cake po, tugon ni Basti. Hindi inaalis ang tingin sa guhit. Yung sa birthday ko po. Pingin niyo po okay na ba yung design? Hindi ko po alam kung paano ginagawa yung totoong cake, kaya dinodrawing ko na lang. Napaupo si Lira sa tabi niya. Ang ganda nga sabi niya, pilit na nakangiti. Ang sipag ng anak ko, ikaw na talaga ang magde-design ng cake mo pag may totoong cake ka na. Ma, tiningnan siya ni Basti, seryoso ang muka. Kung wala pong cake, okay lang po. Pwede na pong pansit. Sabi ni Ate Jessa, mas masustansya pa nga raw ang pansit kaysa cake. Ramdam ni Lira kung paano siya tinutusok ng simpleng salitang iyon. Pansit, hotdog, yun ang plano niya sa isip. Kung makakakuha siya ng dagdag labada sa isang regular client, baka kayanin pa niya ang isang malaking kalderong pansit canton at 2 pirasong hotdog na tatagain para magmukhang marami sa plato ni Basti. Maghahanda ayo anak, mariing sabi ni Lira parang nanunumpa sa sarili. Kahit konti basta may handa, hindi pwedeng wala. Numiti si Basti at tumango. Saka muling bumalik sa pagguhit. Sa bagong pahina, iginuhit niya ang sarili niya, nakangiti, may hawak na cake. Sa kabilang pahina, iginuhit niya naman ang nanay niya, nakangiti rin. Pero sa tunay na buhay, nakatalikod na si Lira, nakaharap sa mga resibo at paalala ng mundo. Sa araw-araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang kaarawan ni Basti. At sa bawat araw na iyon, papalapit din ng papalapit ang sandaling magtatagpo ang mundong puno ng salamin at liwanag ni Leandro. At ang mundong puno ng sabon, pawis at pangarap ni Lira. Hindi pa nila alam kung paano, pero unti-unti nang tinatahi ng tadhana ang 2 buhay na akala nila'y hindi kailanmang magkaugnay. Lumipas ang ilang araw na parang hinihila ang sarili. Bawat umaga, si Lira ay gigising ng mas maaga pa sa tilaok ng manok, maglalaba, magwawalis sa harap ng barong-barong, at magbibilang ng barya sa gabi kapag tulog na si Basti. Habang papalapit ang birthday ng anak niya,
Parang mas lalo lang sumisikip ang mundo. Parang lahat ng pader ay gawa sa resibo, utang at pangakong hindi niya alam kung matutupad. Dumating din ang araw na kinatatakutan at sabay na inaasam ni Lira. Maliwanag ang umaga, pero sa loob ng barong-barong may kakaibang kaba. Maagang nagising si Basti, masiglang tumayo kahit may konting ubo pa rin. "Ma, birthday ko na po ngayon, di ba?" Tanong niya, nakangiting parang walang problema. "Anak," sagot ni Lira, pinipilit na gawing magaan ang boses kahit kumakabog ang dibdib. "Happy birthday, Basti." Yumakap si Basti sa nanay niya. "Salamat po, Ma. Okay na po sa akin kahit pansit lang. Masaya na po ako na kasama ko kayo." Ngumiti si Lira, pero sa loob-loob niya parang may bumabala sa lalamunan. Hindi niya kayang sabihing wala pang ang malinaw na budget para sa pansit, pero may isang bagay siyang matagal nang niluluto sa isip. Isang huling subok, isang kahihiyang handa niyang tanggapin. Basta may pag-asang may maibigay na cake sa anak. Pagkatapos magwalis at magpainit ng tubig para sa kape, naupo siya sa gilid ng kutson at inilabas ang lahat ng bariyang naipon. 73 piso. Nadagdagan lang ng kaunti mula sa dagdag labada, pero malayo pa rin sa presyo ng kahit pinakamurang cake sa Sweet Ember. Tahimik siyang nagbilang paulit-ulit, parang baka magbago ang resulta. "Ma, napansin ni Basti ang hawak niyang pera. Bibili po ba kayo ng pansit?" "Oo anak, mamaya," sagot ni Lira. Mabilis na niligpit ang mga barya sa bulsa. "Pero ngayon may kukunin lang si Mama sa palengke. Doon ka muna kay Ate Jessa, ha? Hindi po ba kayo matagal?" May pag-aalalang tanong ni Basti. "Hindi mabilis lang," ani Lira, pilit na ngumiti. "Pagbalik ko, magluluto na tayo kung anong kaya natin. Tapos titingin tayo ulit sa langit. Magpapasalamat." Paglabas nila ng barong-barong, sumalubong ang amoy ng pinipritong isda at sigaw ng mga tindera. Inihatid niya si Basti sa bahay ni Ate Jessa. "Oh, birthday boy!" bungad ni Jessa. "Halika rito, may spaghetti ako na konti. Hati na lang tayo mamaya." "Naku ate, nakakahiya naman," sagot ni Lira. "Ano ka ba, Lira?" kontra ni Jessa, sabay tapik sa braso nito. "Hayaan mo na yan. Sige, ako na muna bahala kay Basti. Huwag kang mag-alala, hindi yan magugutom dito." Lumuhod si Lira sa harap ni Basti at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. "Anak, makikinig ka kay Ate Jessa ha. Huwag kang lalayo. Babalik agad si Mama." "Opo ma," masunuring sagot ni Basti. "Ma, kung dadaan po kayo sa cake, pakitingin po kung may blue na cake. Gusto ko pong makita." Tumamo si Lira, pilit na nakangiti. "Sige anak, titingnan ko." Pagkaalis niya, saka lang siya huminga ng malalim. Maliliit ang hakbang niya papalabas ng eskinita. Pero sa bawat hakbang, para bang mas lalo siyang nag-ipon ng lakas ng loob. Kung anong naiisip, iyon na lang ang inuukit niya sa isip. Kung may expired na cake, baka ipamigay nila. Hindi nila kailangan iyon, pero baka iyon ang mundo para kay Basti. Pagdating sa kanto, natanaw niya agad ang Sweet Ember Cakes. Maliwanag ang ilaw sa loob. Malamig ang hangin na lumalabas sa otomatikong pinto. At sa display naglalakihan ang mga cake na parang pangkoronasyon ng prinsesa. May mga batang masaya sa loob. May nagsiselfie. May magkasintahang nagtatawanan habang pumipili ng design. Sa gilid ng tindahan, nakaparada ang isang simpleng kotse. Sa tabi nito isang lalaking nakapolo at maong na pamilyar sa mga empleyado. Si Leandro, na gaya ng dati. Sandali munang tumitigil doon bago tumuloy sa opisina. Bumaba siya ng kotse at tumingin sa salamin. Ni hindi nag-aakalang may mangyayaring kakaiba sa araw na yun. Pumasok si Lira sa loob ng tindahan. Halos nahihilo sa lamig ng aircon at sa bango ng vanilla at tsokolate. Parang hindi siya bagay sa sahig na makintab, sa musikang malumanay at sa maayos na uniporme ng mga taong naroon. Sa likod ng counter, naroon si Donna, ang cashier na may makapal na eyeliner, abala sa pagtatype sa POS machine. Sa likod naman, sa loob ng kitchen na tanaw sa salamin, naroon si Chef Mando, abala sa pag-aayos ng frosting sa isang malaking cake. Sa may gilid naman, nakatayo si Suzy, trainee na nag-aayos ng mga cupcake sa tray. "Good morning, ma'am," masiglang bati ni Donna sa mga naunang customer. "Next po."
Nang dumating ang turn ni Lyra, saglit siyang natigilan. Napatingin siya sa menu board, sa mga presyo. Ang pinakamurang round cake, nasa 300 mahigit. Mabilis niyang kinapa ang bulsa. Ramdam ang mga barya. Parang lalo siyang naliitan. Next po, ulit ni Donna. Medyo inip na ang tono. Lumapit si Lyra sa counter. Nahihiya, halos nakayuko. Good morning po. Mahina niyang bungad. Good morning, sagot ni Donna. Walang ngiti. Ano po sa inyo, ma'am? Nagtinginan saglit ang ibang kostumero. May magjowa, may isang lalaking naka-t-shirt at may hawak na cellphone. Si Carlo, na mahilig mag-video lang kung ano-ano. Nakaabang sa mga kakaibang ganap. Kasi po, nagsimulang manginig ang boses ni Lyra. Tanong lang po sana, kung meron po kayong yung mga cake po na malapit ng ma-expired o yung hindi na po nabenta kagabi. Napataas ang kilay ni Donna. Ha? Yun pong mga cake na hindi na po mapapakinabangan. Tuloy ni Lyra. Pilit na nilalakas ang loob. Kung pwede po sana, makahingi kahit konti lang po. Birthday po kasi ng anak ko ngayon. Wala po kasi akong maibigay sa kanya na cake. Kahit yung hindi na po binebenta. Basta lang po may maipagdiriwang siya. Napatingin si Donna sa ulo hanggang paa ni Lyra. Kita sa damit ang kupas, sa tsinelas ang kalumaan at sa kamay ang kalyo ng walang tigil na pagkayod. Bahagyang napangiwi ang cashier. Ma'am, hindi po kami namimigay ng expired na cake. Mariin nitong sabi. At saka ma'am, kung expired, ibig sabihin hindi na pwedeng kainin yun. Baka kami pa masisi pag may nangyaring masama. Hindi po, kahit yung hindi pa po expired. Pero malapit na. Pakiusap ni Lyra. Halos mamigat ang luha sa mata. Kahit po magkano, basta mas mura. Medyo hindi ko lang po kasi kaya ang presyo. Mabilis namang sumingit si Carlo sa likod. Tahimik na in-on ang camera sa cellphone niya. Tuwang-tuwa siya sa ideya na may drama sa cake shop. Grabe no, pabulong niyang sabi sa kaibigan sa phone call. May nanghihingi ng expired cake, content to men. Ma'am, balik ni Donna. Medyo malakas na ang boses. Kung walang budget, hindi namin problema yon. May presyo ho ang cake namin. Hindi po ito karinderya na pwedeng tumawad-tawad, okay? At saka ano ba to? Paawa effect? Narinig iyon ng ibang customer. May mga nagkibit balikat, may ilang umiwas ng tingin. Si Suzy, natahimik lang mula sa gilid, napahinto sa pag-aayos ng cupcake at napatingin kay Lyra. Halata ang awa sa mukha. Pasensya na po, tuloy ni Lyra. Yumuko ng tuluyan, nanginginig ang kamay. Hindi ko po kayo gustong gambalain. Gusto ko lang po, kahit kaunting cake, kahit pumunting slice lang po sana, para lang maramdaman ng anak ko na may birthday din siya. Umiling si Donna na patawa ng kaunti na parang hindi makapaniwala. Ma'am, kung hindi niyo po kayang bumili, hindi ibig sabihin responsibilidad na namin. Hindi kami charity cake shop po ito. Kung tatanggap kami ng ganyan sa isa, lahat na lang hihingi. Paano naman negosyo namin? May marahang higbi na tumakas sa labi ni Lyra. Mabilis niyang pinunasan ng luha. Sabay atras ng konti. Sige na po, pasensya na po. Mahinang sabi niya, halos hindi na marinig. Nakakaabala lang po ako. Bago siya tuluyang makatalikod, may narinig siyang pabulong na tawa mula sa gilid. Si Carlo iyon, patuloy sa pagre-record. Ang lupit, sabi ni Carlo. Mahinang tawa. Nagmamakaawa ng expired cake. Grabe ang content. Mula sa labas, sa gilid ng salaming pinto, nakatayo si Leandro. Hindi siya pumasok agad. Sa halip, natanaw niya ang buong eksena. Nakita niya kung paano yumuko si Lyra, kung paano nagningning ang luha sa pisngi nito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng tindahan. Kung paano siya tinapunan ng malamig na sagot at ng mapanuring tingin. Hindi niya marinig lahat ng salita, pero sapat na ang piraso-pirasong tunog. Expired anak ko, birthday, wala kasi akong pera. Parang may kumalabit sa dibdib ni Leandro. Konting iglap lang. Naalala niya si Anika. Ang paraan ng anak niyang magmamakaawa na magstay pa sila sa cake shop kahit tapos na ang selebrasyon. Daddy, last 5 minutes. Sabay tawa. Ngayon, ibang uri ng pagmamakaawa ang naririnig niya. Hindi hiling ng batang sobra-sobra na ang meron, kundi paghahabol ng isang ina na walang-wala, humihingi hindi ng luho, kundi ng simbolo lang ng kasiyahan para sa anak. Nakita niyang tuluyang lumabas si Lyra sa pinto
nakayuko, mabilis maglakad palabas na parang gustong matunaw sa hiya. Wala kahit isang papel o kahon sa kamay, kundi ang parehong walang lamang bulsa at mas mabigat na puso. Habang pinagmamasdan iyon ni Leandro, dahan-dahan niyang sinarado ang kamao. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may naramdaman siyang galit, hindi lang sa sistema, kundi sa loob mismo ng negosyo niyang dapat ay nagdudulot ng saya. At bago pa mang sumunod ang susunod na customer sa pila, alam na niyang hindi matatapos ang araw na iyon nang hindi siya kumikilos tungkol sa nasaksihan. Hindi agad kumilos si Leandro. Ilang segundo pa siyang nanatili sa labas ng salaming pinto. Inapakinggan ang mahinang tugtog sa loob at pinagmamasdan ang mga mukhang tila walang nakitang mali sa pangyayaring kagagaling lang. Ngunit sa loob niya, parang may kumiskis na posporos sa tuyong kahoy. Unti-unti nang nagliliyab. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Tahimik pero mabigat ang hakbang. Hindi agad siya nakilala ng mga tao. Simpleng polo at maong lang ang suot niya at nakatago ang pamilyar na formal na itsura tuwing nasa opisina. "Good morning po, sir." Masiglang bati ni Donna sa susunod na customer. Hindi pa siya napapansin. "Ano po sa inyo?" Humakbang si Leandro palapit sa counter. Nakatingin direkta kay Donna. "Ikaw ba ang cashier dito?" Malamig pero kontroladong tanong niya. Napatigil si Donna. Sumimangot ng bahagya sa tono ng boses. "Opo, sir. Ako po. May maitutulong po ba ako?" "Nasaan ang branch manager ninyo?" Sunod na tanong ni Leandro. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Sir Kaloy po. Nasa office po sa likod." "Bakit po, sir?" Napapailing na sagot ni Donna, bahagyang nainis. "Kung may irereklamo po kayo, pwede naman pong sabihin mo sa kanya, pakiusap, lumabas siya ngayon." Putol ni Leandro, hindi na pinahaba ang usapan. Mabilis na nagtinginan ang ilang staff. Si Suzy, na mula kanina pa nakikiramdam, agad na kumatok sa maliit na pinto sa gilid. May ilang minutong katahimikan bago lumabas si Mr. Kaloy. Nakapolo na may logo ng Sweet Ember. May hawak pang clipboard. "Good morning po, sir." Automatiko nitong bati sa customer, pero natigilan ng mapagmasdan niya nang mas maigi ang mukha ni Leandro. "Sandali, Sir Leandro?" Napatahimik si Donna, maging si Carlo na kanina lang ay aliw na aliw sa pagre-record. Dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Si Suzy, halos manigas sa kinatatayuan. "Good morning, Kaloy." Mahinang sagot ni Leandro. "Mukhang kilala mo ako." "Opo, sir. Pasensya na po, hindi po agad namin kayo nakilala." Kinakabahang sagot ni Kaloy. "Akala po namin regular customer lang." Tumingin si Leandro sa paligid. Saka muling ibinalik ang mga mata sa manager. "Ano ang policy ninyo sa mga pagkain at cake na hindi na ibebenta agad? Yung malapit nang mag-expire o hindi na pwedeng ilagay sa display kinabukasan?" Nagkatinginan sina Donna at Kaloy. Parang biglang kumapal ang hangin sa pagitan nila. Sir, may mga SOP po tayo dyan," sagot ni Kaloy. Mabilis maghanap ng salita. "Karaniwan po, sinusulat namin sa log kung ilan ang excess. Tapos, kung maaari po ay pinapadala sa chosen charity o di kaya ay tinatapo na kung wala pong makakasundo." "Ginagawa ba talaga?" Mahinang putol ni Leandro. Malamig ang tono pero hindi sumisigaw. "O nasa papel lang?" Napalunok si Kaloy. "Sir, ginagawa naman po namin pero minsan po dahil sa logistics hindi." "Sige," ani Leandro, huminga ng malalim. "Mamaya natin pag-usapan ng detalyado sa opisina ang tungkol dyan. Pero bago iyon, may itatanong ako." Tumalikod siya saglit, tumuro sa gilid ng pinto kung saan ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nakayukong lumabas si Lira. Kanina, may babaeng pumasok dito. Payat, nakalumang blusa, dutbit lang ang sarili niyang hiya. Umingi siya ng cake o kahit tira o malapit nang ma-expire para sa birthday ng anak niya. Narinig ko ang ilang piraso ng usapan ninyo. Sino ang humarap sa kanya? Halos sabay na napatingin kay Donna sina Suzy at Kaloy. "Sir," nautal na bigkas ni Donna. "Ako po, pero sir, hindi ko naman po." "At ano ang sinabi mo sa kanya?" Tinanong ni Leandro. Diretso ang tingin. Namuti ang knuckles ni Donna sa pagkakahawak sa countertop. Hindi siya makatingin ng diretso. "Sir, sumunod lang naman po ako sa policy. Hindi po kami maaaring magbigay ng expired na cake."
Sinabi ko lang naman po na hindi kami charity, negosyo po tayo. Tahimik na tahimik ang buong tindahan. Kahit ang musika sa speaker ay parang humina. Hindi kita sisisihin dahil sinabi mong hindi pwedeng magbigay ng expired. Mahinahong tugon ni Leandro. Tama ka roon. Hindi dapat pinapakain sa bata ang tunay na expired. Ang tatanungin ko, kung paano mo siya tiningnan? Paano mo siyang sinagot? At kung alam mo bang sa tono ng boses mo, parang sinabi mo na ring wala siyang karapatang mangarap ng cake para sa anak niya. May kumirot sa mukha ni Donna. Napapikit siya sandali. Sir, pasensya na po kung parang ganun ang dating. Hindi ko lang po alam. Ang dami na po kasing humihingi minsan. Maraming humihingi kasi maraming kutong, sabi ni Leandro, diretso. Pero hindi rason yun para tablahin ang isang ina na nagmamakaawa. Kahit simpleng pagsagot na may respeto, may magagawa na. Tumikhim si Kaloy, pilit na bumawi. Sir, babalikan ko po ang staff orientation. Siguradode pong maa-address natin to. Magkoconduct po ako ng hindi lang orientation ang kailangan, sagot ni Leandro. Evaluation. Lahat ng staff na may direct contact sa customers, lalo na sa mga branch na tulad nito, gusto kong ma-review ang ugali sa pakikitungo. At simula ngayon, lahat ng excess cakes na maayos pa, sisiguraduhin natin na may listahan ng mga pamilyang pwedeng makinabang. Hindi lang yung nakasulat sa manual. Tumango si Kaloy, halos nakayuko. Opo sir, aasikasuhin ko po. Huminga ng malalim si Leandro, saka tumingin kay Suzy na kanina patahimik. Ikaw, narinig mo ba yung nangyari kanina? Napapitlag si Suzy. Opo sir, nandito po ako sa gilid. Gusto ko nga pong manghingi ng paumanhin sa babae, pero nauna na po siyang lumabas. Kung sakaling bumalik siya, sabi ni Leandro, gusto kong ikaw ang unang babati sa kanya at sisiguraduhin ng branch na to na hindi na mauulit ang ganitong eksena. Tapos, muling bumaling kay Kaloy. Ngayon, may ipapagawa ako. Lumapit siya sa glass display. Sandaling tiningnan ang iba't ibang design. Tumuro siya sa isang simpleng chocolate cake sa gitna. Pakiprepare ito, utos niya. Lagyan ng pangalan sa ibabaw, Basti. Gamitin ang puting icing. Malaki at maayos ang sulat. Lagyan din ninyo ng maliit na happy birthday sa itaas ng pangalan. Nagkatinginan sina Donna at Suzy. Si Chef Mando, na kanina pa nakasilip mula sa kitchen, agad na kumilos. Halatang may bigat sa dibdib sa narinig tungkol sa pangyayari. Si Sir, ipaprepare ko po kagad, sabi ni Mando. Sabay kuha sa cake at pagdala sa loob para lagyan ng design. Habang abala sila, tumabi si Leandro sa dingding. Tahimik na naghintay. Sa isip niya, iniisip niya ang muka ng inang lumabas kanina. Basang mata, lumulubog na balikat, at kamay na walang dala. Hindi niya alam ang pangalan nito, niyang anak, maliban sa isang mahalagang detalye. Birthday ng batang iyong ngayon. Ilang minuto pa, bumalik si Mando, dala ang cake sa maganda at matibay na kahon. Sa ibabaw, maingat na nakasulat, Happy Birthday, Basti. Dinagdagan pa niya ng kaunting sprinkles sa gilid. Hindi na siningil kahit alam niyang hindi naman iyon ang iniisip ng boss. Sir, sabi ni Mando, sabay abot ng kahon. Handa na po. Salamat, tugon ni Leandro. Kaloy, kailangan kong malaman kung saan nakatirang babaeng iyon. Meron ba kayong CCTV? Kahit plate number, clue, kahit ano. Tumango si Kaloy. Sir, may CCTV po sa loob at labas. Makikita natin kung saan siya dumaan palabas. Baka kilala rin siya ng ilang tao sa palengke. May mga suki po tayong nagpapadeliver doon. Sige, sabi ni Leandro. Kung maari, ngayon na. May oras pa tayo bago ako magpunta sa opisina. Mabilis na gumalaw ang mga staff. Habang si Kaloy at isang crew ay nagre-rewind ng mga footage, si Leandro naman ay nakaupo sa isang mesa, hawak ang mainit na kape na hindi man lang niya nagawa pang tikman. Sa loob-loob niya, simple lang ang gusto niya. Makarating sa bata ang cake, hindi para bumida, kundi para kahit paano ay maibsan ang bigat na nakita niya sa mata ng ina. Makalipas ang halos 30 minuto, bumalik si Kaloy. May hawak na maliit na papel na may nakasulat na directions. Sir, ayon po sa isa sa mga suki sa palengke,
Malamang kilala niya yung babae. Nakita niya kasi kanina na dumaan sa eskinita sa likod, yung daan papunta sa barong-barong area. Binigay niya po tong direksyon. Kinuha ni Leandro ang papel. Tiningnan niya si Gio na kanina patahimik sa gilid. Halika, puntahan natin. Lumabas sila ng tindahan. Dala ni Leandro ang kahon ng cake. Maingat na parang hawak niya ulit ang cake ni Anika noon. Sumafay sila sa SUV at sinundan ang direksyon. Mula sa highway, papasok sa palengke, lampas sa mga tindera at hanggang sa mahipot na eskinita sa likod. Sir, dito na po yata yun, sabi ni Gio. Pinapabaga ng sasakyan bago tuluyang huminto. Sa gilid, tanaw nila ang hilera ng barong-barong. Makikitid, dikit-dikit at puno ng sampay na damit. Bumaba si Leandro. Hinawakan pang maigi ang kahon. Naamoy niya ang halo-halong singaw ng palengke. Isda, tuyo, mantika, basang lupa. Sa malayo, narinig niya ang boses ng mga bata at ang tawanan ni Ate Jessa. Habang papalapit siya, huminto sa harap ng isang barong-barong na may kurtinang bulaklakin sa pinto. Doon itinuro ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya. Diyan po nakatira si Lira, bulong ng isang matandang babae na hindi niya kilala. Pero kanina po, umiiyak yun. Ayaw pong may kausap. Nahihiya raw sa mga tao. Bahagyang tumibok ng mas mabilis ang puso ni Leandro. Lumapit siya sa pintuan. Kumatok ng marahan. Tok, tok, tok. Miss Lira, tawag niya maingat. Ako po yung galing sa Sweet Ember Cakes. May gusto lang po sana akong ibigay. Walang sumagot. Tanging marahang paghikbilang sa loob ang tila umalingaw-ngaw sa isip niya. Kahit hindi niya mismong marinig. Muling kumatok si Leandro. Hindi po ako masamang tao. May cake po ako rito. Para po kay Basti. Isang sandaling katahimikan. May narinig siyang kaluskos sa loob. Pero walang kamay na humawak sa seradura. Walang boses na sumagot. Sa loob, si Lira ay nakaupo sa sulok. Yakap-yakap ang unan. Pinipigilan ang luha. Nahihiya siya sa mundo. Sa video na baka kumalat. Sa sariling pakiramdam niya na walang karapatan. Nang marinig niya ang salitang cake, lalo lang siyang sumiksik sa kadiliman ng sulok. Natatakot na baka isa na namang hiya ang kaharap niya. Pasensya na po kung istorbo. Muling sabi ni Leandro. Mahina na ang boses. Iiwan ko na lang po ito kung sakali pong gusto ninyong tanggapin. Tumingin siya sa gilid ng pinto. Wala siyang makitang ligtas na upuan. Tanging maliit na lamesa sa labas. May kalderong walang laman. Maingat niyang inilapag doon ang kahon ng cake. Parang nagsisindi ng kandila sa tahimik na altar. Tumango siya sa matandang nanonood. Pakiusap po, bantayan lang ito. Para sa batang si Basti. Kung sakaling ayaw niyang tanggapin, kahit sana makita lang niya. Pagbalik niya sa SUV, mahigpit ang kapit niya sa seradura ng pinto. Wala sa plano niya na mauwi sa ganito. Isang regalong iniwan lang sa harap ng pinto. Hindi man lang nasaksihan ang ngiti ng batang may kaarawan. Pagsakay niya, tumingin siya muli sa iskinita sa salamin. Sa isipan niya, sumulpot ang dalawang larawan, ang mukha ni Anika na nakatawa sa harap ng cake at ang imaheng hindi niya pa nakikita. Ang mukha ni Basti na hanggang ngayon, cake lang sa drawing ang meron. Sir, maingat na tanong ni Gio. Babalik na po ba tayo sa opisina? Huminga ng malalim si Leandro. Oo, tugon niya. Pero Gio, simula ngayon, may babaguhin tayo sa kumpanyang to. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa makipot na eskinita, hawak pa rin ni Leandro sa isip ang imaheng iyon. Isang cake na iniwan sa hapag sa labas ng barong-barong. At sa loob ng dibdib niya, may nabuo ng panibagong ideya. Hindi pwedeng isang kahon lang ang itutugon niya sa hiya at gutom ng mundo. Kailangan niya ng paraan para gawing sistema ang kabutihang hindi lang nakasalalay sa swerte ng isang araw. Pagkaalis ng itim na SUV sa bungad ng eskinita, muling bumalik ang ingay ng palengke at kalansing ng mga kaldero. Walang nakakaalam kung sino ang lalafing iyon na kumatok sa barong-barong ni Lira. Dala ang isang kahong may nakatagong himala sa loob. Ang alam lang nila, may iniwan itong cake sa lumang mesa sa labas ng pinto. Sa loob, si Lira ay nakayakap pa rin sa unan.
Pilit pinapawi ang hiya at sakit na naramdaman sa cake shop. Hindi niya namalayan ang unang katok, ang mahinang tawag o ang tahimik na paglapag ng kahon. Ang narinig lang niya ay ang mahinang tinig ng anak. "Ma," tawag ni Basti mula sa labas, may halong pagtataka. "Ma, tingnan niyo po, may cake." Parang naputol ang hininga ni Lira. Mabilis siyang tumayo, tinanggal ang kurtinang nakaharang sa pinto at natanaw sa may lamesa ang kahon, puting karton na may logo ng Sweet Ember sa gilid. Napaatras siya ng bahagya, para bang multo ang nakita. "Ma, saan galing to?" tanong ni Basti. Nanlalaki ang mata, nanginginig ang maliit na kamay na nakapatong sa gilid ng kahon. "May pangalan ko po sa ibabaw." Hindi makasagot si Lira. Lumapit si Ate Jessa, may hawak pang sandok. "Uy, Lira, may nag-abot daw dyan kanina eh." Sabat ni Jessa. "Hindi ko rin nakita ang buka, nakasombrero lang. Sabi lang, para kay Basti. Akala ko nga kamag-anak niyo na hindi ko pakilala." Dahan-dahang lumapit si Lira sa kahon, parang natatakot na baka bigla na lang itong maglaho kung hahawakan. Binuksan niya ang takip at sabay-sabay silang napasinghap. Isang buo, maayos at mukhang mamahaling chocolate cake ang nasa loob. Sa ibabaw, gamit ang puting icing, maayos na nakasulat, "Happy Birthday, Basti." Napakapit si Basti sa dulo ng bestida ng nanay niya. "Ma, akin po talaga to?" Parang sasabog ang dibdib ni Lira sa dami ng tanong sa isip. Paano? Sino? Bakit? Pero nang makita niya ang kislap sa mata ni Basti, napawi sandali ang lahat ng pagdududa. Napaluhod siya sa tabi nito at hinawakan ang balikat ng anak. "Oo anak," halos paos pero magaan ang boses niya. "Para sa'yo yan, may Diyos talagang nakikinig." "Ma, pwede na po ba tayo mag-birthday?" Nanginginig sa tuwa na tanong ni Basti. "Pwede po ba akong humiling?" Ngumiti si Ate Jessa. Agad tumakbo pabalik sa bahay niya. "Sandali lang, maghihiwa ako ng hotdog. May spaghetti pa ako kanina, ihahain ko na rin." "Teka, belat kayo, ako ang unang slice ha?" Biro niya, pero nangingilid ang luha. Nagsilabasan ng mga kapitbahay. Si Maribel, si Mang Rodel na kunwari nagwawali sa tapat, pati ang ilang bata sa eskinita. Sa unang pagkakataon, ang maliit na barong-barong ni Lira ay nagmukhang handaan. "Blow mo na anak," sabi ni Lira habang pinapatong ang dalawang maliliit na kandilang nabili niya mula sa tindahan. Ang tanging kaya ng 73 pisong pinag-ipunan niya sana. "Hindi ko alam kung sino ang nagdala nito, pero magpasalamat tayo." Pumikit si Basti, humiling ng tahimik at hinipan ng kandila. Palakpakan ng mga bata, may hiyawan, may sabay-sabay na "Happy Birthday" na hindi man perfect ang tono, punong-puno naman ng saya. Sa sandaling iyon, kahit walang ideya si Lira kung ano ang kapalit ng himalang iyon, alam niyang isang bagay ang malinaw. May pebor siya sa langit na hindi niya alam kung paano babayaran. Kinabukasan, ibang mundo na naman ang ginagalawan ni Leandro. Nasa boardroom siya, nakaharap sa malaking screen kung saan nakasulat ang mga numero ng quarterly report. Nasa kaliwa niya si Miss Clarice na laging handang magpaalala ng schedule, at sa kanan, nakapwesto si Mr. Hilario at iba pang board members. Sa kabuuan, lumalago pa rin ang Sweet Ember Cakes, paliwanag ng marketing head habang nagpapalit ng slide. Pero gusto naming i-present ang bagong campaign idea. Collab with influencers, celebrity-inspired cakes, at mas aggressive na online ads. Tahimik lang si Leandro, nanunood. Ngunit sa likod ng isip niya, bumabalik-balik ang imahe ng babae sa tindahan at ng kahong iniwan niya sa lamesa. Hindi iyon humihiwalay. "Leandro?" tawag ni Hilario. "Anong tingin mo? Strong numbers ang projection nito. Malaki ang potential nakita." Umugot si Leandro ng hangin bago sumagot. "Tingin ko, kulang." Nagkatinginan ang mga nasa mesa. "Kulang saan banda, sir?" tanong ng marketing head. Halata ang kaba. "Kulang sa puso," diretsyong sagot ni Leandro. "Napakarami na nating campaign na ang kinakausap ay yung may pambili na. Mga gusto lang mag-post sa Instagram. Pero may isang hindi nating kinakausap. Yung mga batang hindi man lang nakakatikim ng cake sa buong buhay nila." Wismid ng bahagya si Hilario. "Pero hindi naman sila ang target market natin, Leandro."
Tao pa rin sila, balik ni Leandro. At brand natin ang pangalan na nakikita nila sa salamin kahit hindi sila nakakapasok sa loob. Tumango si Clarice, sumingit sa usapan. Sir, kung maaalala ninyo, may internally proposed program dati sa CSR team, community feeding, product donations, pero hindi na ituloy dahil sa budget cut. Babalikan natin yun, sabi ni Leandro. Mas gusto ko ngayon ng something specific para sa mga magulang at bata. Gusto kong gumawa tayo ng programa. Isang long term, di one time pa. Nag-open si Clarice ng bagong page sa tablet at mabilis na nag-type habang nagsasalita si Leandro. Tatawagin natin, Project Hapag at Ngiti. Dugtong niya, gusto ko mag-set up ng partnership sa mga barangay, health centers, at social workers. Piliin ang mga pamilyang may hirap sa buhay, lalong-lalo na yung may bata na may karamdaman o nasa critical na sitwasyon. Bibigyan natin sila hindi lang ng cake, kundi pagkakataon din para matuto. Matuto? Ulit ng HR head. Nakakunot noo. Oo, sagot ni Leandro. Training, basic skills sa baking, food handling, simple entrepreneurship. Gusto ko ang ilan sa mga magulang na yon ay matutong gumawa ng cake, bread, pastries para may extra income. Hindi ito charity na isang araw lang. Gusto kong may follow-through. Nagtaas ng kamay si Hilario, halatang hindi kumbinsido. Leandro, maganda ang tunog, pero sa totoo lang, mahal yan. Training, ingredients, staff time. Ano ang ROI? Tumingin si Leandro diretso sa kanya. Hindi lahat ng balik sukat sa spreadsheet. Pero kung gusto mo ng numero, ito. Mas malakas ang brand loyalty kapag may totoong kwento ang isang kumpanya. Kapag nakita ng tao na hindi lang tayo kumikita mula sa celebrations, kundi tumutulong din tayong gumawa ng celebrations para sa mga walang kaya, mas tatagal tayo. Tahimik ang mesa sa ilang segundo. Sa huli, napabuntong hininga si Hilario. Fine, magpasa tayo ng pilot plan, limited budget. Kung may positive brand impact, we'll sustain. Pero ilulugto na sa minutes na nakakondisyonal ang long-term funding. Gawin mo, sagot ni Leandro. Ako na ang bahala sa unang batch ng pondo. Pagkatapos ng meeting, saka pa lang lumapit si Clarice sa kanya sa corridor. Sir, maingat nitong sabi. May isa pa po kayong dapat malaman. Kaninang umaga, may nag-send sa akin ng link, mukhang kliyente natin. Inabot niya ang tablet kay Leandro. Nakita niya ang isang video sa social media app. Sablay ang quality, pero malinaw ang eksena sa loob ng sweet ember cakes. Nandoon si Lira, nakayuko, nagmamakaawa, habang ang caption ni Carlo, ang nag-upload ay malaki at mapanlait. Nang hihingi ng expired cake, hanggang saan ang pawa. Umigting ang panga ni Leandro. Pinanood niya ang ilang segundo. Ang pagmamakaawa ni Lira, ang malamig na sagot ni Donna, at ang mahihinang tawa sa background. Gaano na ito kalawak? Tanong niya. Sir, kaka-upload lang kagabi, sagot ni Clarice. Pero mabilis ang shares. May mga nagagalit sa staff, may naaawa sa babae. Wala pang nakakakilalang kumpanya ang may-ari sa video, pero may ilang nagtatag sa brand natin. Humugot si Leandro ng malalim na hininga. Okay, una hahanapin natin yung uploader. Pakitawagan ng legal team. Ayaw kong sumikat ang video na to sa ganitong tono. Hindi dahil gusto kong takpan ang pagkakamali natin, kundi dahil ayaw kong gawing katatawanan ang paghihirap ng isang ina online. Noted po sir, sagot ni Clarice. At yung babae po, gusto niyo po ba siyang ipahanap? Mabilis na sagot ni Leandro. Gamitin mo yung CCTV ng branch. Cross-check sa mga lalabas na mukha. Kausapin ang mga suki, ang palengke, ang barangay, kahit ano. Gusto ko siyang maimbita. Maimbita sir? Nagtatakang tanong ni Clarice. Sa Project Hapag at Ngiti, tugon niya. Kung may ulang tao na dapat makinabang, siya yon. Sa kabilang panig, sa barong-barong ni Lira, nagsisimula ng magbago ang takbo ng araw. Hindi pa rin siya mapaniwala sa nangyaring birthday ni Basti. Kahit pagkatapos ng simpleng salo-salo, tila may guilt pa rin na humahaplo sa likod ng tuwa niya. Kinabukasan, habang naglalabas siya, dumaan si Maribel, may hawak na cellphone. Lira, tawag niya, medyo alangan. May ipapakita ako sa'yo, pero huwag kang magagalit ha. Ano na naman yan, Bel? Napapailing na tanong ni Lira. Pinipiga ang basang damit. Ayun, inilapit ni Maribel ang phone. May nag-upload pala ng video mo sa cake shop. Yung nagmamakaawa ka ng cake. Kumakalat na.
para siyang binuhusan ng yelo. Nanginig ang kamay ni Lira, halos mabitawan ang hawak na damit. Ano? Halos hindi makapaniwalang bulong niya. Nakunan? Ni sino? Alaman. Basta ang dami nagko-comment. May nangaasar, may naaawa. Pero huwag ka munang magbasa, payo ni Maribel. Ayoko sanang sabihin kaso baka may makarinig pa sa iba. Agad na sumikip ang dibdib ni Lira. Hindi lang pala siya napahiya sa loob ng tindahan. Ngayon, pakiramdam niya, buong mundo na ang nanonood. Sa gitna ng hiya at takot na iyon, walang kamalay-malay si Lira na sa isang matayog na gusali, may taong pinanood din ang parehong video. Pero hindi para husgahan siya, kundi para hanapan siya ng paraan palabas sa mundong matagal na siyang kinuulong. At ilang araw lang ang lilipas, isang katok na mas malinaw, mas formal at may dalang bagong landas naman ang maririnig niya sa pintuan ng barong-barong na iyon. 2 araw matapos makita ni Lira ang sarili niya sa viral na video sa cellphone ni Maribel. Parang ayaw na niyang lumabas ng bahay. Kahit umaga na, hindi pa rin niya binubuksan ang kurtina ng barong-barong. Doon siya naglalaba, sa loob, para lang hindi siya masyadong kita ng kapitbahay. Ma, hindi na po ba tayo lalabas? Tanong ni Basti. Nakaupo sa gilid ng kutson, may hawak na laruang kotse. Lalabas din anak, sagot ni Lira. Pilit nang ngumiti, pag hindi na mainit. Pero ang totoo, hindi init ang iniiwasan niya. Hiya. Takot na baka may makakakilala sa kanya bilang yung babae sa video. Kahit wala pang diretsyong nagsasabi, pakiramdam niya, bawat tingin ay may tanong. Bawat bulong ay tungkol sa kanya. Lira o tubig, sigaw ni Maribel mula sa labas, kumakatok sa pinto. Lalabas ka ba? May bagong tsaa si Ate Jessa, pampakalma raw. Diyan ka lang muna, Bel, sagot ni Lira, hindi pa rin bumubukas. Medyo nahihilo pa ako. Nagkatinginan sina Maribel at Jessa sa labas. Hindi ito maganda, bulong ni Jessa. Simula nang malaman yung video, ayaw nang lumabas, sagot ni Maribel. Pero halata sa boses ang pag-aalala. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang huminto sa bungad ng eskinita ang isang kotse, hindi kasing laki ng SUV ni Leandro. Pero halatang galing sa isang kumpanya. Bumaba mula ro ng 2 babae, isang nakapormal na blazer na may hawak na folder at isang nakasimple pero maayos na blouse na may ID sa leeg. Excuse me po? Magalang na sabi nung naka-blazer, si Miss Clarice. Sa inyo po ba yung barong-barong na may pangalang Lira? Dito raw po siya nakatira? Nagunahan sa sagot ang tsismosa, pero mababait pa rin kapitbahay. Ay oo ma'am, sabat agad ni Ate Jessa. Dito po. Pero medyo nahihiya pa po yun lumabas. Kayo po ba yung kamag-anak na nagdala ng cake nung isang araw? Napatingin si Clarice kay Rhea, ang social worker na kasama niya. Nagkangitian ang dalawa. Hindi po, sagot ni Rhea. Pero may kinalaman din sa cake. Pwede po ba kaming kumatok? Opo, sagot agad ni Jessa, sabay tili kay Maribel. Uy, may bisita si Lira. Lumapit sila sa pinto at si Rhea ang marahang kumato. Tok, tok, tok. Miss Lira, ako po si Rhea, social worker galing sa City Hall. Kasama ko po si Clarice, representative mula sa kumpanya ng Sweet Ember Cakes. Para bang tumigil ang mundo ni Lira sa narinig. Mula sa loob, hawak ang basang damit, napalingon siya sa pinto. Sweet Ember. Parang bumalik bigla ang eksena ng kahihiyan ng malamig na boses ni Donna. Nang salitang hindi kami charity. Ma, tawag ni Basti, mahina. May bisita po tayo? Uminga ng malalim si Lira. Pinisilang damit sa kamay at lumapit sa pinto. Dahan-dahan niyang isinilip ang ulo sa pagitan ng kurtina. Opo, nahihiya niyang batiya. Ako po si Lira. Ngumiti si Rhea ng malumanay, parang ayaw siyang takutin. Hello Lira, pwede po ba kaming pumasok sandali? Hindi po kami magtatagal. May gusto lang po kaming ipaliwanag. Kinabahan si Lira. May nagawa po ba akong mali? Tungkol po ba sa video yon? Pakiusap po, wala po akong balak. Ay, hindi. Mabilis na putol ni Clarice. Sabay iling. Hindi po kami nandito para pagalitan ka. Nandito kami para mag-alok ng tulong.
Nagkatinginan si Lira at Basti. Tulong? Mahina niyang tanong. At para imbitahan ka, dagdag ni Rhea, hinawakan ng folder. May bagong programa po ang Sweet Ember Cakes. Ang pangalan, Project Hapag at Ngiti. Ikaw po ang isa sa mga inirerekomenda naming maging kalahok sa unang batch. Parang hindi agad pumasok sa tenga ni Lira ang narinig. Naupo sila sa loob sa maliit na upuang plastik. Si Basti ay umupo sa tabi ng nanay niya, tahimik lang na nakikinig. Lira, paliwanag ni Rhea, nakita namin ang medical records ni Basti sa health center. Ako po ang naka-assign na social worker doon. May notes po ako tungkol sa inyo. Yung hirap ninyo sa gamot, sa check-up. Tsaka nakita ko rin po yung video. Napayuko si Lira, ramdam ang init sa pisngi. Alam kong hiya na hiya ka. Malumanay na dugtong ni Rhea. Pero gusto kong malaman mo, hindi kami pumunta dito para ipamukha yun sa'yo. Sa totoo lang, yun ang naging daan para mapansin ka ng mismong may-ari ng kumpanya. May-ari? Gulat na tanong ni Lira. Ng Sweet Ember? Tumango si Clarice. Oo, si Sir Leandro. Nandoon siya nung araw na yon. Narinig ka niya. Nakita niya kung paano ka tinrato sa branch. At mula noon, hindi ka na niya nakalimutan. Nanginginig ang kamay ni Lira sa pagtataka. Bakit po ako? Ang dami namang mas kailangan kaysa sa akin. Maraming ang nangangailangan, sagot ni Clarice. Pero ikaw yung unang nakita niya. At gusto niya kung magsisimula siya ng programa para sa mga magulang at batang hirap sa buhay, ikaw ang unang maaalala. Bumukas si Rhea sa folder, naglabas ng ilang papeles at brochure. May nakalimbag na logo ng Sweet Ember at ng Project Hapag at Ngiti. Ganito po ang programa. Paliwanag ni Rhea, itinuro ang ilang linya. Una, bibigyan ka ng libreng training sa central kitchen nila. Tuturuan ka ng basic baking, cake, tinapay, simpleng pastries. May allowance habang training para hindi mo problemahin na wala kang kikitain habang nag-aaral. Training? Ulit ni Lira. Gulong-gulo. Ibig sabihin, ako po, mag-aaral gumawa ng cake? Oo, sagot ni Clarice nakangiti. Pangalawa, sakop din ng programa ang medical assistance para kay Basti. Tutulungan ka naming ma-schedule ang regular check-up at kung maaari, mabigyan siya ng maintenance medicine sa tulong ng foundation ng kumpanya. Halos mapahawak si Lira sa dibdib. Totoo po ba to? Hindi po ba biro lang? O kailangan ko pong magbayad? O may kapalit po ba to? Walang kapalit na pera. Mahinhin na paliwanag ni Rhea. Pero may kapalit na pagsisikap. Kailangan mong maging consistent sa training, sumunod sa schedule, at tanggapin na may mga panibagong tao kang makakasalamuha. Gusto naming tulungan ka, pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Tahimik si Lira ng ilang segundo. Narinig niya ang mahinang ubo ni Basti sa tabi niya. Napatingin siya sa anak, sa manipis na braso. Sa mata nitong minsan ay mas may pangarap pa kaysa sa kanya. Ma? Mahina, ngunit puno ng liwanag na sabi ni Basti. Kung matututo po kayong gumawa ng cake, pwede na po kayong gumawa ng cake kahit kailan, di ba? Napatingin si Lira kay Basti. Saka bumalik ang tingin kina Rhea at Clarice. May namuong luha sa mata niya. Pero ngayon, hindi na lang ito luha ng hiya. May halong pag-asa. Kailan po magsisimula? Mahinang tanong ni Lira. Kung payag ka, sagot ni Clarice. Sa susunod na linggo na ang orientation. May service van na susundo sa inyo sa barangay hall. Limbes 3 beses sa isang linggo ang klase, sa umaga hanggang tanghali. Pwede kayong magpaalam kay Mang Rodel tungkol sa schedule mo sa labada. Napaisip si Lira. Paano po yung trabaho ko? Yung mga labada? Pwede mong kausapin yung mga kliyente mo, sabat ni Rhea. Marami sa kanila, maiintindihan pag sinabi mong may training ka para gumanda ang kabuhayan ninyo. At kung kailangan, tutulungan kitang maghanap ng iba pang paraan para hindi ka tuluyang mawalan ng kita habang nag-aaral. Matagal na natahimik si Lira. Sa loob-loob niya, takot siya. Takot magbago, takot mapahiya ulit, takot umasa. Pero sa bawat kaba, tumatapat ang alaala ng anak niyang humihiling lang ng maliit na cake at ng pangako niyang babalang araw magkaka-cake ka rin.
Tumango siya, dahan-dahan pero buo. Sige po, tatanggapin ko po. Susubukan ko po. Ngumiti ng malawak si Rhea. Ayos, hindi ka nag-iisa Lyra. Nandito kami. At hindi ito parang video na pagtatawanan ka. Ito, programa talaga. Pagkatapos ng training, dagdag ni Clarice, may posibilidad ka ring mabigyan ng starter kit. Maliit na oven, basic ingredients. Pero wag muna nating unahan. Sa ngayon, isang hakbang muna. Pumunta ka sa orientation. Sumama sila Rhea at Clarice sa barangay hall para pumirma ng ilang papeles at pakinggan ang paliwanag ng representative ng foundation sa telepono. Si Basti ay nakahawak sa kamay ni Lyra. Hindi na ganoong kabigat ang hakbang nito. Pagbalik nila sa eskinita, sinalubong sila ni Maribel at Jessa na parang may balita ng alam. Oh, ano? Ano yan? May folder pang hawak? Tanong ni Jessa. Nakapamaypay pero may ngiting totoo. Bel, Jess. Napangiting umiiyak si Lyra. Mag-aaral daw akong gumawa ng cake. Ha? Sabay nilang sagot. Oo, training daw. Para sa mga kagaya natin. Patuloy ni Lyra, pinahid ang luha. Tsaka tutulungan din daw si Basti sa check-up niya. Napatili si Maribel sabay yakap sa kanya. Ay Diyos ko, tingnan mo to. Yung dati, nagmamakaawa sa expired cake ngayon. Magiging baker na. O hindi pa. Kikilig pero kinakabahan sagot ni Lyra. Susubo pa lang. Sa loob ng barong-barong, ng gabing iyon, bago matulog, nilabas ni Basti ang notebook niya. Sa isang bagong pahina, gumuhit siya ng cake. Ngayon, hindi na malabo ang linya. May idinagdag siyang maliit na babae sa tabi ng cake. Nakasuot ng apron, nakangiti. Ma, ikaw yan, sabi ni Basti. Ipinapakita kay Lyra ang crayon drawing. Ikaw yung gumagawa ng cake ko. Napakapit si Lyra sa drawing, parang kayamanan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi lang siya natutulog na takot sa kinabukasan. May konting pananabik na rin. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang training, kung ilang beses pa siyang magkakamali sa kusina. Pero malinaw na isang bagay. Nagsisimula na ang bago niyang mundo. At kaakibat nito, unti-unting sumisibol ang pag-asang matutunan niya kung paano gumawa ng tamis na hindi na kailangang hingiin, kundi kayang ipagluto para sa anak niya mula sa sarili niyang kamay. Mabilis ang sumunod na linggo para kay Lyra. Parang kahapon lang nang pumirma siya sa barangay hall. Pero heto na siya ngayon, nakasakay sa service van kasama ang iba pang napiling kalahok ng Project Hapag at Ngiti. Nakakapanibago no? Bulong ni Joyce, dating tindera sa kanto habang nag-aayos ng upo. Sanay ako sa jeep at tricycle, ngayon may libreng van pa. Oo nga, sabay tawang mahina ni Nelia, biyuda na may 3 anak. Parang biglang gumanda ang tingin sa atin ng mundo. Tahimik lang si Lyra sa tabi nila, pero kita sa muka ang kaba at saya. Suot niya ang pinakamaayos niyang blusa, isang simpleng kulay asul na dati ay pangsimba lang. Naitabi niya na muna ang kupas na t-shirt at jogging pants. Pinagtidyagaan pa niyang suklayin ang buhok at itali sa maayos na ponytail. Si Basti naman ay naiwan kay Ate Jessa. Proud na nagbibilang ng araw kung kailan makakatikim ulit ng libreng tirang pastry na dala ng nanay. Pagdating sa central kitchen ng Sweet Ember, muntik nang bumigay ang tuhod ni Lyra sa gulat. Malinis ang sahig, makintab ang stainless na mesa, maayos na nakahilera ang oven, mixer at mga tray. Hindi niya may imagine na may araw na tatapak siya sa ganitong lugar. Good morning everyone! Malakas pero maaliwalas na bati ni Chef Mando. Ngayon ay nakasuot ng puting chef jacket. Ako ang magtuturo sa inyo. Hindi ako perpekto, kaya hindi ko ring hihilingin na maging perpekto kayo. Ang gusto ko lang, maging seryoso kayo sa pag-aaral. Nagtawanan ng iba ng bahagya, pero ramdam ang respeto. Nasa gilid lang tahimik si Suzy na parang assistant ni Chef. Siya ang nag-aabot ng gamit, nag-aayos ng apron at minsan, palihim nang umingiti kay Lyra para bawasan ang kaba nito. Unang araw, tamang paghugas ng kamay, pag-sanitize, pagsukat ng ingredients. Ilang beses na muntik malaglag ni Lyra ang measuring cup dahil sa nerbiyos. Pero paulit niya itong inuulit hanggang tumama sa tamang linya. Lyra, dahan-dahan lang. Sabi ni Chef Mando, hindi masungit kundi mahinahon. Hindi minamadali ang tamis. Ang cake, parang pangarap.
Kung minadali, babagsak sa oven. Napangiti siya ng mahina. Opo, chef, pasensya na po. Habang lumilipas sa mga linggo, unti-unting napapansin ni Lyra na nag-iiba ang sarili niya. Hindi man bigla ang ginhawa, pero may mga maliliit na pagbabago. May kaunting kinikita mula sa training allowance, kaya nakakabili na siya ng isang maayos na pantalon. Hindi na laging butas ang tsinelas. Napapalitan na rin ang dating pagyukong, parang humihingi ng tawan sa mundo. Ngayon, tuwid ng kaunti ang likod niya. Lalo na kapag nakikita niya ang sariling kaya palang gumawa ng simpleng cupcake mula sa simula hanggang hulma. Uy, Lyra, bagay sa iyong kulay na yan. Sabi ni Joyce isang araw, sabay kiliti sa tagiliran niya habang nagsusuot siya ng bagong apron. Parang hindi ka na yung nakikita ko dati sa palengke. Blooming! Grabe ka, nahihiyang sagot ni Lyra. Pero hindi maitanggi ang kakaibang gaan sa dibdib. Pareho lang naman tayo. Hindi sabat ni Rowell na ngayon isa sa pinakamasipag sa grupo. Simula nang matuto ka mag-frosting, parang iba na ang ngiti mo. Hindi na pagod na pagod. Sa kabilang banda, sa headquarters ng Quirino Foods, napapansin na rin ang kakaibang liwanag sa ilang bahagi ng kumpanya. Sa isang internal newsletter, lumabas ang munting artikulo tungkol sa Project Hapag at Ngiti. May litrato ng mga trainee na nakangiti sa harap ng trays ng cupcakes. Isa sa mga nakikita roon si Lyra, nakasuot ng hairnet. Seryoso pero masayang mga mata. Napadaan sa office pantry si Paula, isang regular admin staff na matagal nang may kinikimkim na paghanga kay Leandro. Habang nagkakape, natanaw niya sa maliit na screen ang larawan. Sino tong mga to? Tanong niya sa kasamang staff. Yan daw yung mga scholar ng bagong program. Sagot ng kaopisina. Tingnan mo yan, yung nasa gitna. Si Lyra daw yan, yung babae sa viral video. Naalala mo? Napakibit balikat si Paula, pero naningkit ang mata. Yan pala yun. Siya na yung bida ngayon? Mula nung isang araw, napansin niyang ilang beses na ring sumilip si Leandro sa training area ng Central Kitchen. Napapadaan ito. Bilang admin, minsan sumasama siya kina Clarice sa pagdala ng papeles doon. At sa tuwing nandoon si Leandro, tahimik itong tumatayo sa likod ng glass window. Pinagmamasdan ng mga trainee, lalo na si Lyra na seryosong sumusunod sa bawat instruksyon ni Mando. Hindi naman iyon tingin ng lalaking may gusto. Higit pa iyon sa romantikong tingin. Parang pinaghalo ng pagkalinga, pag-aalala at pangunawa. Isang tinging matagal nang hindi nakikita ni Paula na ibinibigay ni Leandro kahit kanino sa opisina. So yan na ngayon ang pet project. Bulong ni Paula sa sarili. Isang babaeng galing barong-barong, may pa-viral pa. Habang dumalalim ang training, hindi na iwasan ang bulong-bulungan. Hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng kumpanya. Isang araw, habang nag-aayos si Clarice ng email, pumasok ang HR head sa opisina, may dalang folder. Ma'am Clarice, bumad nito. May kailangan lang akong i-forward sa'yo. May natanggap kasi kaming anonymous complaint tungkol sa isa sa mga trainee sa Project Hapag at Ngiti. Napakunot ang noo ni Clarice. Ano namang complaint? Binasa niya ang nakalagay sa papel. Gumagamit daw ng paawa story ang isang trainee, si Lyra, para makapasok sa programa. Baka daw gawing marketing stunt lang ang paghihirap niya at baka hindi siya karapat-dapat dahil siya mismo ang nagpa-viral ng video para mapansin. Napapadyak sa loob si Clarice. Anonymous? Talagang may ganito pa? Trabaho naming imbestigahan, ma'am. Sagot ng HR head. Kailangan nating alamin kung may basehan. Baka maapektuhan ang reputasyon ng programa. Okay, malalim na buntong hininga ni Clarice. Pero makinig ka, kilala namin ni Sir Leandro ang istorya ni Lyra. Hindi siya ang nagpa-viral ng video, siya ang biktima ron. At si Sir mismo ang witness doon sa branch. Kumuha siya ng ilang dokumento sa cabinet, print out ng CCTV shots mula sa cake shop, kopya ng initial report ni Kaloy tungkol sa insidente. Ipinakita niya iyon sa HR head. Tingnan niyo to. Aniya, tinuturo ang frame na kitang-kita si Carlo na nagre-record sa gilid. May oras, may petsa. Kita kung sino talaga ang nag-upload. May statement pa tayo mula sa branch staff. Hindi si Lyra ang naghanap ng gulo. Siya yung ginawan ng mali. Tahimik na tumango ang HR head. Sa ganitong ebidensya,
Ma'am, malinis siya. Pero hindi rin maganda kung papabayaan na lang ang anonymous complaint. Kailangan natin itong i-close properly. Shoo, gawin mo, sagot ni Clarice. Isulat mo na walang basehan ang reklamo. At pakiusap, huwag niyo nang paparamdaman si Lyra na may issue. Sapat na ang pinagdaanan niya sa harap ng maraming tao. Sa Central Kitchen, lingid sa alam ni Lyra, may bagyong halos sumira na naman sa panibagong pangarap niya. Ramdam lang niya ang kakaibang lamig ng ilang staff kapag napapadaan siya at ang ilang bulungan na ayan yung sikat sa video. Isang hapon, matapos magkamali sa ratio ng sugar at flour, napaupo siya sa gilid, hawak ang tray ng lumubog na cupcake. Nanginginig ang labi niya. Siguro, hindi talaga para sa akin to. Mahina niyang bulong. Kanina pa ako mali ng mali. Tapos, baka nga totoo yung sinasabi ng iba. Baka hindi ako karapat-dapat dito. Lumapit si Joyce. May hawak na spatula at umupo sa tabi niya. Hoy, huwag ganyan magsalita. Mahinahong sabi nito. Lahat tayo sumablay na. Kita mo tong frosting ko, oh? Para siyang natunaw na kandila. Sumunod na umupo si Roel. Bit-bit ang isang almost sunog na tinapay. Ako nga, muntik nang masunog ang Central Kitchen kanina, biro niya. Pero hindi naman ako pinauwi ni Chef, di ba? Napailing si Lyra, pinipilit ngumiti. Iba yung sa inyo. Sa akin, pakiramdam ko, tinitingnan pa rin ako na parang yung babae sa video, yung nakakahiyang nagmamakaawa sa cake. Baka kahit dito sa programang to, iniisip nila na paawa lang ang habol ko. Narinig iyon ni Chef Mando, nakakalabas lang mula sa pantry. Lumapit siya, nakataling apron, seryosong mukha, pero malambot ang mata. Lyra, tawad niya. Tumingin ka nga sa akin. Dahan-dahang tumingala si Lyra. Alam mo kung bakit kita tinanggap sa programa? Tanong ni Mando. Dahil kay Sir Leandro po? Nahihiya niyang sagot. Hindi, sagot ni Mando. Umiiling. Si Sir ang nagbukas ng pinto, pero ikaw ang pumili na pumasok. Kung hindi ka pumirma, kung hindi ka nagpakita dito araw-araw, wala sa'yo po. Huwag mong i-credit lahat sa awa ng ibang tao ang pag-amat mo. Tahimik si Lyra. Pinakikinggan ang bawat salita. Lahat kayo rito may lungkot na pinagdaanan. Dagdag ni Mando. Tinitingnan sina Joyce at Rowell. Pero hindi kayo tinanggap sa kusinang ito para maging simbolo ng kahirapan. Tinanggap kayo dahil may potensyal kayo. At oo, nakita ko yan sa'yo mula sa unang araw na hirap kang magtimpla ng batter. Pero ayaw mong sumuko. Napaluha si Lyra. Hindi na niya napigilan. Chef, natatakot lang po ako. Baka isang araw, sabihin nila na hindi naman talaga ako karapat-dapat. Na scripted lang lahat. Alam mo kung sino lang ang pwedeng magsabi kung karapat-dapat ka? Tanong ni Mando. Sino po? Ikaw, sagot niya. Pero kung ayaw mong pakinggan ang sarili mo ngayon, pakinggan mo muna kami. Nagkatinginan sila ni Joyce at Ruel, sabay-sabay nang umiti kay Lyra. Kung aalis ka, sinong gagawa ng pinakamasarap na chocolate glaze sa batch? Biro ni Joyce. At sino magiging rival ko sa pinaka-straight na pag-ice sa gilid ng cake? Dagdag ni Ruel. Napatawa si Lyra sa gitna ng luha. Hindi na ganoon kabigat ang dibdib kahit may bakas pa ng takot. Sa dulo ng araw muli siyang tumayo, pinunasan ang mukha at bumalik sa mesa. Kumuha siya ng bagong bowl, muling nag-measure ng flour at sugar. Mas maingat, mas determinado. Habang tinitingnan siya ni Suzy mula sa kabilang counter, napangiti ito. Sa loob-loob niya, alam niyang sa likod ng bawat chismis at inggit, may mga taong handang maniwala. At sa gitna ng lahat, unti-unti, pinipili ni Lyra na pakinggan ang boses ng mga taong yun kaysa sa mga bisperas ng nakaraang kahihiyan. Sa araw na iyon, hindi perpekto ang cake ni Lyra. May konting tagilid, may kaunting sobra sa frosting. Pero nang ihain nila iyon sa maikling taste test ng mga staff, napangiti si Mando. Hindi perpekto, sabi niya, pero matamis. Kapulad ng paong gumawa niyan, maraming sugat sa nakaraan, pero hindi nawawala ng tamis kapag pinili niyang magmahal pa rin sa ginagawa niya. At sa tahimik na sandaling iyon, sa loob ng malamig na Central Kitchen, muling nagpasya si Lyra. Hindi niya hahayaang agawin ng chismis ang mundo ng cake na nagsisimula pa lang niyang yakapin. Pagkalipas ng ilang linggo, iba na ang takbo ng araw ni Lyra.
Hindi na lang siya basta tagalabas sa likod ng palengke. Sa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, sumasakay siya sa puting van na may logo ng Sweet Ember at Project Hapag at Ngiti. Doon sa malamig at mabangong central kitchen, natututo siyang sukatin ang asukal, timplahin ang harina at maghintay ng may pasensya habang umiikot ang mixer. Okay class, sigaw ni Chef Mando isang umaga, sabay tapik sa stainless table. Ngayong araw, gagawa tayo ng buong selebrasyong cake. Hindi na cupcake, hindi na slice. Buo. Isipin ninyo kung para kanino ang cake na gagawin nyo. Gamitin nyo yung taong yon bilang inspirasyon. Nagkatinginan ng mga trainee. Si Joyce, agad na sunigaw para sa panganay kong nag-graduate sa ALS. Si Nelia naman mahinhin na para sa bunso kong matagal nang nanghihiling ng cake. Si Rowel patawa pa. Para kay nanay, para hindi na niya ako bubugbugin sa tsinelas. Tahimik lang si Lyra, pero sa isip niya, wala nang iba pang pwedeng paghandaan. Si Basti lang. Chef, mahina niyang tanong ng lapitan nito. Pwede po bang, kung sakaling may sumobra, may uwi ko po sa anak ko yung cake na magagawa ko? Tumingin sa kanya si Mando, sakang ngumiti. Kung maayos ang magagawa mo, Lyra, hindi lang sumobra ang may uuwi mo. Baka talaga para sa kanya yan. Namula si Lyra, tumango at bumalik sa station niya. Sa isip inuulit ang mukha ni Basti kapag muling makakita ng cake. Pero ngayon, hindi na mula sa salamin ng cake shop. Sa kamay na mismo ng nanay niya. Habang nagme-measure siya ng harina, dumaan sa likod ang isang pamilyar pero dati malayong figura. Si Clarice, may hawak na clipboard. Kasunod ang isang lalaki na naka-jeans at simpleng polo. Walang bodyguard sa likod, walang formal na entourage. Si Leandro, hindi alam ng karamihan na siya yon. Ang kilala lang nila, Sir, na minsan lumalapit sa kitchen para kumustahin ang programang siya mismo ang nag-umpisa. Pero ngayong araw, pinili niyang huwag dumiretso sa opisina. Pumuwesto siya sa likod ng glass panel. Pinagmamasdan ang mga trainee sa loob. Si Lyra sa kanila ulit? Mahina niyang tanong kay Clarice. Sir, yung nasa pangalawang mesa mula sa kanan, sagot ni Clarice. Tumuro ng palihim. Yung nakaasulang apron, siya yung gumagawa ngayon ng chocolate base. Tinitigan siya ni Leandro. Nakita niya kung paano banayad ang paghahalo ni Lyra. Kung paano ito bahagyang kumakagat-labi kapag tinitingnan kung tama ang consistency at kung paano ito napapangiwi kapag sa tingin niya ay kulang pa. Lumalaban, bulong ni Leandro. Kita sa kilos. Sir, sabat ni Clarice, by the way, gusto ko rin pong i-remind na next week na yung open house ng Project Hapag at Ngiti. Naka-invite na ang mga pamilya ng trainees. Pumayag ang barangay na magpahatid ng mga bata. Si Basti daw po, excited. Napangipi si Leandro ng bahagya. Naka-block na sa schedule ko? Opo sir, kayo po ang magbibigay ng maikling mensahe sa mga pamilya. Good, tugon niya. Gusto kong makita kung paano nila tinitingnan ng mga magulang na nagsisikap dito. Sa loob, hindi alam ni Lyra na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kabila ng salamin. Ang alam lang niya, kinakabahan siya sa gagawing cake. Okay, preheat na ang oven, utos ni Mando. Tandaan, huwag masyadong bubuksan ang pinto habang nagbe-bake. Ayaw natin ng sunken cake ha. Tulad ng love life ni Rowel, laging sunk. Biro ni Joyce, ikinatawa ng lahat. Nag-aral na nga ako dito, ginagawang love life pa. Kunway reklamo ni Rowel, pero nakangiti rin. Habang pinapasok sa oven ang batter, napahinto sandali si Lyra. Kumabog ang dibdib niya sa kaba. Sa isip niya, parang tumatakbo ang mga eksena sa nakaraan. Ang pagmamakaawa sa cake shop, ang kahihiyan, ang biglang biyayang cake para kay Basti. Ang pagpasok niya sa kusinang ito. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa. Lyra, tawag ni Suzy na lumapit. May dalang maliit na notebook. Ito yung suggested design ni Chef para sa'yo. Nabalitaan niya kasi na mahilig si Basti sa kotse, di ba? Sabi mo sa kwento dati. Nagulat si Lyra. Ha? Naalala pa po ni Chef yon? Oo, sagot ni Suzy. Sabay abot ng sketch. Tingnan mo, simple lang. Round, cake. Tapos icing sa gilid. Tapos sa ibabaw. Parang maliit na kalsada na paikot, may kotse sa gitna.
Kung gusto mo, lagyan mo lang pangalan ni Basti sa gitna. Parang sasabog sa tuwa ang dibdib ni Lyra. Ang ganda! Pero kaya ko po kaya to? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Sagot ni Suzy sabay kindat. Nandito lang kami. Kinagabihan, pag uwi ni Lyra, sinalubong siya ni Basti sa eskinita. Halos tumalon sa tuwa. Ma, ang sabi po ni Ate Jessa, may event daw po next week? Pupunta daw po tayo sa kusina ninyo? Totoo po ba yon? Sunod-sunod na tanong ng bata. Oo anak, nakangiting sagot ni Lyra. Kahit pagod. Open house daw, pwede kayong pumunta ni Ate Jessa, tsaka sila Tita Maribel. Makikita niyo yung lugar kung saan ginagawa yung cake na kinain mo noong birthday mo. Yay! Sigaw ni Basti. Ma, gagawa po ba kayo dun ng cake para sa amin? Ewan ko pa, biro niyang kunwari. Pero sa puso niya, may lihim na plano. Kung papayagan, para sa'yo talaga yung cake ko, anak. Sa gabing iyon, habang natutulog si Basti, nagpractice si Lyra sa pamamagitan lang ng pagdrawing. Sa lumang notebook ng anak, gumuhit siya ng bilog na cake, sinundan ng sketch ni Suzy at nilagyan ng maliit na sasakyan sa gitna. Ito, bulong niya sa sarili. Para sa batang minsan lang humiling, pero binigay ko pang humingi sa iba. Sa susunod, ako na mismo. Dumating ang araw ng open house. Maaga pa lang, puno na ang central kitchen ng halong amoy vanilla, tsokolate at sabong panlinis. Sa labas, may nakahilerang mga plastic chairs para sa mga pamilya. May tarp na napasabit, project hapag at ngiti pagtitipon ng mga magulang at bata. Dumating sina Basti, Tate Jessa at Maribel. Nakaputing t-shirt si Basti na pinahiram ng kapitbahay, may maliit pang sticker na kotse sa dibdib. Halos mapatid ang leeg sa kakalinga sa paligid. Ang linis naman dito, parang hindi kitchen, sabi ni Jessa habang may hawak na tuwalya at pamaypay. Uy Bel, tingnan mo yung oven, parang spaceship. Hoy, huwag kang maingay, baka marinig tayo. Sabay tawa ni Maribel. Nang ipinasok na sa loob ang mga bisita, pinapwesto sila sa harap ng glass panel kung saan kita ang mga trainee sa loob. Abala sa kani-kanilang cake. Nasa isang sulok si Basti, halos dumikit sa salamin. Hinahanap ang nanay. Ayun po si Mama. Sigaw niya, sabay turo kay Lyra na nakasuot ng malinis na apron, may hairnet at nakatayo sa harap ng round cake na sinisimula ng lagyan ng icing. Sa kabilang gilid ng mga bisita, tahimik na nakatayo si Leandro, katabi si Clarice at ilang manager. Naroon din si Rhea, proud na proud sa mga pamilyang natulungan. Sir, sila po yung mga pamilya ng batch na to. Bulong ni Rhea kay Leandro. Ang daming umiiyak kanina sa orientation, pero ngayon, parang ibang tao na sila. Tumingin si Leandro kay Basti, na halos dikit na sa salamin. Yun ang anak ni Lyra? Tanong niya. Opo sir, sagot ni Rhea. Si Basti, asthmatic po, pero lumalakas na raw ang katawan dahil mas nakakain na ng maayos. Pinagmamasdan ni Leandro ang magkabilang direksyon. Sa loob, si Lyra na seryoso sa pag-ice ng cake. Sa labas, si Basti na halos mangiti ng mapunit ang piski sa tuwang nakikita ang nanay sa ganitong klaseng lugar. Sa loob, nanginginig ang kamay ni Lyra habang dinudugtungan ang daan na icing sa ibabaw ng cake. Pinagpawisan ng palad kahit malamig ang aircon. Kalma lang, bulong ni Mando sa likod niya. Isipin mong hindi ito exam. Regalo lang. Para kanino ba yan? Para po kay Basti. Mahina pero matatag niyang sagot. O yun lang, tugon ni Mando. Kung mahal mo ang batang yon, yan ang ilagay mo sa kamay mo. Hindi takot. Huminga ng malalim si Lyra. Itinayo ng maayos ang peeping bag at mas maingat na nagdrawing ng maliit na kalsada sa ibabaw. Nang matapos niya, maingat niyang itinaas ang tingin at napansin ang mga aninong nanunood sa labas ng glass panel. At doon niyang nakita, si Basti nakadikit ang mukha sa salamin, nakatingin sa kanya na para bang siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Napangiti si Lyra, napawi ang kaba. Sa huling hakbang, isinulat niya sa gitna ng cake, Basti, manipis pero malinaw ang letra. Ayan, sabi ni Mando, humakbang sa tabi niya. Hindi perpekto ang linya, pero alam mo kung ano ang perpekto dyan? Ano po, chef? Nag-aalangan niyang tanong.
Yung dahilan kung bakit mo yan ginawa, sagot ni Mando. At yung batang nag-aantay sa labas. Maya-maya, inanunsyo ni Susie sa mikropono. Ladies and gentlemen, pamilya ng mga trainee, magtutomo na tayo sa function room para sa maikling programa. Mamaya, may sorpresa po para sa inyo. Habang nagkakagulo sa pag-ayos ng mga bosita, tumalikod na mula sa glass panel si Leandro. May kung anong desisyon na nabuo sa isip niya. Hindi na siya pwedeng manatili lang na lihim na tagamasid. Clarice, mahinahon niyang sabi. Mamaya, sa speech ko, gusto kong sabihin sa kanila kung bakit talaga nagsimula ang programang to. At gusto kong marinig ni Lyra mismo yon. Sigurado po kayo, sir? Tanong ni Clarice. Personal po yon. Tumango si Leandro. Mabigat pero buo ang loob. Oo, dahil hindi lang sila ang may pinagdadaanan. Baka oras na rin para malaman nila na hindi ako nagsimula nito dahil sa negosyo lang, kundi dahil may isang batang tulad ni Basti na hindi ko na nabigyan ng pagkakataong lumaki. Sa gitna ng handaan, malapit nang magsanib ang dalawang kwento. Ang kwento ng inang minsang nakiusap para sa expired na cake at ng amang nawalan ng anak pero natutong umikot muli ang mundo dahil sa pagngiti ng ibang bata. Puno ang maliit na function room nang ipasok ang mga pamilya. May simpleng dekorasyon sa dingding, mga lobo, ilang banderitas at malaking tarpaulin ng Project Hapag at Ngiti. Sa gitna ay may mahabang mesa na may nakahilerang ilang cake na gawa ng mga trainee. Bawat isa may pangalan at kwento. Uy, tingnan nyo! Sigaw ni Maribel, sabay turo sa cake na may nakasulat na Basti. Lyra, di ba ito yung ginawa mo kanina? Nakatayo sina Lyra at Basti sa hilera ng mga upuan para sa mga pamilya. Nang makita niya ang cake, parang sasabog ang puso niya sa halo ng kaba at tuwa. Doon mismo, sa ibabaw ng cake, makikita ang maliit na icing na parang kalsada. May nakaawang na kotse na gawa sa fondant. At sa gitna, simple pero malinaw ang nakasulat na Basti. Ma, bulong ni Basti. Nanlalaki ang mata. Sa akin po talaga yan? Anak, nanginginig ang boses ni Lyra. Oo, yan yung unang cake na ginawa ni Mama. Para talaga sa'yo. Niyakap ni Basti ang baywang ng nanay niya. Nagtatalon sa tuwa. Ma, ang galing mo na po. Hindi na po tayo bibili sa tindahan. Kayo na lang lagi gagawa. Tumawa si Ate Jess sa pinapahid ang mata. Naku Lyra, baka pati ako magpa-order na rin sa'yo ha. Hindi na ako sa labas bibili. Sa'yo na lang. Habang abala ang mga pamilya sa pagtingin-tingin, umakyat sa maliit na entablado si Clarice. Hawak ang mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bungad niya. Malumanay pero malinaw. Welcome po sa unang open house ng Project Hapag at Ngiti. Nandito po kayo para ipagdiwang hindi lang ang cake, kundi ang pagsisikap ng mga mahal niyong kasama sa programa. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Lyra na natiling nakatayo sa tabi ni Basti. Medyo nahihiya pero may ngiti sa labi. Na yun po, dugtong ni Clarice. May espesyal tayong panauhin. Siya po ang nagpasimula ng programang ito. Hindi po siya sanay magpakitang gilas pero sa araw na to, pinilit po namin siya. Palakpakan po natin si Sir Leandro Quirino. May ilan sa mga staff na napabulong. Ay siya pala yun. Habang ang ilan sa mga trainee ay nagtayuan, hindi makapaniwala na ang simpleng lalaking nakita nila sa glass panel ay siya palang CEO ng malaking kumpanya. Tahimik na umakyat si Leandro sa entablado. Simple lang ang suot, polo at slacks, pero may aura ng taong sanay magdesisyon at magpasa ng mabibigat na bagay. Humawak siya sa mikropono, saglit na tumingin sa buong silid at sandaling tumigil ang ingay. Magandang hapon sa inyo, panimula niya. Hindi ako sanay sa ganito. Mas madalas akong nasa boardroom. Nakatingin sa mga numero, hindi sa mga mukha. Pero ngayong araw, mas gusto kong tingnan kayo kaysa anumang graph o chart. Mahinang tawa ang kumalat na nakatulong para gumaan ang atmosfera. Siguro iniisip ninyo. Nagpatuloy si Leandro. Bakit ba biglang naisipan ng isang kumpanya ng cake na gumawa ng programang tulad ng Project Hapag at Ngiti? Marketing lang ba ito? Para bang humabol lang sa uso? Sandaling natahimik ang lahat. Napatungo ng bahagya si Lyra, parang nakiyusyoso rin sa sagot. Ang totoo, malalim ang hininga ni Leandro, nagsimula ito hindi dahil sa campaign proposal,
kundi dahil sa 2 bata at 2 magulang. Nagkatinginan ang mga tao. Kumigil si Leandro. Parang may iniipong lakas. Ang una, sabi niya, medyo namamaos ang tinig, ay ang anak kong si Anika. Dati, tuwing birthday niya, lagi niyang gustong dito sa Sweet Ember mag-celebrate. Mahilig siya sa strawberry cake. Isang taon, humiling siya ng mas malaking cake pa. Sabay sabing, "Next year po ulit, Daddy ha? Promise!" Napalingon si Clarice. Kabisado na ang bahaging ito ng kwento, pero ngayoy parang unang beses pa rin niyang naririnig. Hindi dumating yung next year na yon, pagpapatuloy ni Leandro. Tinitigan sandali ang sahig bago muling humarap sa mga tao. Nagkasakit siya, at hindi na namin naulit ang birthday na yon. Simula noon, naging trabaho ko na lang ang mga numero. Mas madali kasing tumingin sa spreadsheet kaysa sa mga alaala. Tahimik ang buong silid. May ilang kumakapit sa kamay ng katabi. May ibang napapahid ng mata. Ang pangalawa, sabi ni Leandro, tumingin sa hanay ng mga trainee. Isang ina na hindi ko pa noong kilala. Isang araw, dumaan ako sa isa sa mga branch namin. Doon ko siya nakita, nakapila sa harap ng counter. Nanginginig ang boses, nagmamakaawa kung pwede raw makahingi o kahit makabili ng mas murang cake para sa anak niyan may birthday. Parang binuhusan na malamig na tubig si Lira. Ramdam niya ang pagsingkit ng mundo sa palibot niya. Alam niyang siya yun. Hindi ko narinig lahat ng sinabi niya. Patuloy ni Leandro, pero sapat na ang narinig kong birthday, anak ko. At kahit tira na lang. At narinig ko rin kung paano siya sinagot. Hindi lang ng salita, kundi ng tingin. Parang sinasabi sa kanya, wala kang karapatang humiling ng cake. May ilang staff na napayuko, lalo na yung galing branch na yon. Hindi pinangalanan ni Leandro si Donna o ang branch. Pero malinaw sa mga nakakalam. Uuwi sana siyang wala, sabi ni Leandro, kung hindi siya nadala ng hiya palabas ng tindahan. Hindi ko man siya naabutan para makausap, pero nakita ko kung paano bumigat ang balikat niya. Napakuyom ng kamao si Lira ng bahagya. Nasa tabi niya si Basti, nakatingin kay Leandro na parang nanonood ng pelikula. Sa pagitan ng alaala ng anak kong mahilig sa cake at ng inang yon na walang maibigay na cake sa anak niya. Pagpapatuloy ni Leandro, tuon pinanganak ang Project Hapag at Ngiti. Naisip ko, kung kaya naming mag-design ng cake para sa napakaraming handaan, bakit hindi kami makaisip ng paraan para makatulong naman sa mga hindi man lang makaupo sa sariling handaan nila? Tumigil siya sandali, saka tumingin sa hanay ni Lira, Joyce, Nelia, Rowell at iba pang trainee. Hindi ko kayo ginawa para sa poster. Sabi niya, mabagal pero malinaw. Hindi kayo pang CCTV. Hindi kayo paawa story. Nandito kayo dahil kaya ninyong matuto, kaya ninyong magsikap, at may mga batang naghihintay sa bahay na makita kayong nakatayo ng mas mataas kaysa dati. May marahang palakpak na sumunod hanggang sa lumakas ng lumakas. Si Joyce umiiyak na nakatawa. Si Nelia nakayakap sa anak na nasa tabi niya. Ngayon, dagdag ni Leandro, gusto kong ipaalam sa inyo ang 2 bagay. Tinaas niya ang 2 daliri. Una, ang Project Hapag at Ngiti ay hindi one time. May susunod na batch at may kasunod pa. Pero kayo ang unang grupo. Kung ano ang ipapakita nyo, yon ang magiging batayan ng susunod. Kaya ipinagmamalaki ko kayo. Malakas na palakpakan. Tumingin si Lira kay Basti na para bang gusto nang sumigaw ng bravo, pero nahiya. Pangalawa, sabi ni Leandro, simula sa susunod na buwan, magbubukas kami ng pagkakataon para sa ilan sa inyo na maging community bakers. Trabaho na may regular na kita at suporta sa maliit na negosyo. Bibigyan namin ng starter kit ang mga papasa, pati basic mentorship kung paano magbenta sa inyong mga komunidad. Halos magunahan ng buntong hininga at palakpakan. Si Rowell, napasigaw ng, ayos to, chef! Habang si Joyce ay halos mapatalon. Hindi madali ang requirements, babala ni Leandro. Kailangan consistent kayo. Kailangan nyo ring patunayan na hindi lang kayo masarap mag-bake, kundi marunong ting makitungo sa tao. Lalo na sa mga kagaya nyong nanggaling sa hirap. Bumaba ang tingin niya, sandaling tumigil sa kamarahang idinugtong,
At bilang simula, may isang tao akong gustong personal na pasalamatan. Parang kinurot ang puso ni Lyra. Huwag naman sana ako, bulong ng isip niya. Pero huli na. Lyra, tawag ni Leandro. Diretso na ang tingin. Pwede ka bang lumapit rito? Sandali lang. Para siyang kinabitan ng kuryente. Napalingon siya kay Jessa at Maribel na agad namang tumulak sa kanya papunta sa harap. Sige na Lyra, bulong ni Maribel. Ito na yun. Ma, go po! Hiyaw ni Basti. Nakataas ang dalawang daliri na parang cheerleader. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entablado. Parang mabigat ang bawat hakbang pero hinahatak ng hindi maipaliwanag na lakas. Pag-akyat niya, iniabot ni Leandro ang kamay niya para tulungan siyang makapanhik. Magandang hapon, mahinang bati ni Lyra. Halos hindi marinig sa mikropono. Tiningnan siya sandali ni Leandro, hindi bilang CEO, kundi bilang taong may pinagdadaanan ding sugat. Lyra, sabi niya, hindi mo siguro naaalala, pero nakita na kita bago pa tayo nagkita sa programang to. Ikaw yung babaeng nagmamakaawa ng cake at humihingi ka hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mong si Basti. Napayuko si Lyra, nangingilid ang luha. Ramdam niyang kinagat ng hiya ang puso niya. Pero bago pa siya lamunin, narinig niya ang susunod na salita ni Leandro. Gusto kong humingi ng tawad. Seryoso niyang sabi na yon ay sa mikropono, sa harap ng lahat. Bilang may-ari ng kumpanyang yon, hindi kita naprotektahan noon. Hinayaan kitang lumabas ng tindahan na mas mabigat ang loob kaysa pagpasok mo. Parang huminto ang oras. Hindi sanay ang mga tao na makarinig ng ganitong klase ng pag-amin mula sa isang bilyonaryo. Hindi mo kasalanan na naghirap ka, patuloy ni Leandro. At wala kang ginawang mali ng araw na yon. Karapatan ng bawat magulang na maghangad ng konting saya para sa anak niya. At kahit mahirap ka, hindi ibig sabihin na babawasan ang dignidad mo. Hindi na nakapagsalita si Lyra. Tumulo na lang ang luha niya ng dire-diretso. Sa isang sulok ng silid, may umiyak ding ibang nanay. Parang sariling sugat din ang tinatapal. Tiningnan ko ang nangyari, sabi ni Leandro. At napagtanto ko, kung hindi kita nakita noon, baka hanggang ngayon, nakatago pa rin ako sa mga numero. Ikaw at ang anak mo ang nagpabalik sa akin sa dahilan kung bakit ako pumasok sa negosyong to. Hindi lang para kumita, kundi para magsilbi sa mga okasyon na nagbibigay ng pag-asa. Bumaling siya kay Lyra, mas mahina yung boses. Kaya maraming salamat Lyra. Nagulat siya. Salamat po? Pautal niyang sagot. Pero ako po dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa programa, baka hanggang ngayon naglalaba lang po ako. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin ng sobra. Sagot ni Leandro. Ang puhunan ko lang dito ay pera at sistema. Ikaw, puhunan mo buong buhay mo, oras mo, pagod mo sa anak mo. Mas mabigat yon. Sa gilid tumatakbo na paakyat si Basti, hindi na napigilan ni Jessa at Maribel. Ma, sigaw niya. Yakap agad sa binti ni Lyra, napangiti ang lahat sa eksenang iyon. Tumingin si Leandro sa bata. Ikaw si Basti, di ba? Opo, sagot ni Basti, nakatingala. Ako po yung may birthday na walang cake noon. Pero ngayon, marunong na po si Mama gumawa ng cake. Ang galing-galing po niya. Napahagigik ang mga tao. Napahawak si Leandro sa dibdib, parang natamaan sa gitna. Sigurado ako, sagot niya. At kung papayag ang mama mo, Basti, gusto kong balang araw, yung mga cake na gagawin niya, hindi lang ikaw ang matitikman, kundi buong barangay ninyo. Napalingon si Lyra naguluhan. Ibig niyo pong sabihin, sir? Ibig kong sabihin, mahinahon pero matatag na sabi ni Leandro. Kapag natapos mo ang buong training at pumasa ka sa evaluation, gusto itang alukin na maging isa sa unang community bakers namin. Gagamitin natin ang brand ng Sweet Ember, pero pangalan mo ang nakalagay sa bawat kahon. At kung papayag ka, gusto kong personal kang tutukan. Parang lumubog at lumutang ang mundo ni Lyra sa iisang iglap. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa o luluhod. Sa halip, napakapit siya ng mahigpit kay Basti at dahan-dahang tumango. Oh, opo sir, nanginginig pero buo ang boses niya. Gagawin ko po ang lahat, hindi lang para sa akin, para sa anak ko.
at para sa iba pang kagaya namin. Nagpalakpakan ng lahat, mas malakas kaysa kanina. Sa gitna ng ingay, sa gitna ng mga luhang hindi na ikinahihiya, may tahimik na bagay na tuluyang nabasag. Ang dating tingin ni Lyra sa sarili bilang babaeng nagmakaawa sa expired na cake. Ngayon, unti-unti na siyang nakikita at nakikita na rin niya ang sarili bilang babaeng kayang gumawa ng tamis, hindi sa pagmamakaawa kundi sa sariling kamay, sariling sipag at sa pulong ng iilang taong nagdesisyong humingi ng tawad at tumulong ng totoo. Makalipas ang ilang araw pagkatapos ng open house, hindi pa rin nakapaniwala si Lyra sa sinabi ni Leandro. Sa bawat paggising niya, para bang niniremind niya ang sarili na hindi lang panaginip ang lahat. Pero sa tuwing titingin siya sa maliit na papel na iniabot ni Clarice, schedule ng final evaluation at oryentasyon ng mga community bakers, bumabalik ang katotohanang may malaking pagbabagong parating. Ma, kailan po kayo magiging community breaker? Mali-maling tanong ni Basti habang naglalaro ng kotse sa sahig. Baker anak, natatawang sagot ni Lyra. Sinasampay ang mga bagong labang uniform ng training. Baker, hindi breaker. Pero oo, malapit na. Kailangan ko lang munang pumasa sa final test. Ano po yung test? Parang exam po sa school? Usisa pa ng bata. Parang galun na rin, sagot ni Lyra. Gagawa kami ng cake na panghandaan talaga. Tapos, titingnan nila kung kaya na naming magbenta sa mga tao. Hindi lang dapat masarap, dapat maayos, malinis at pwedeng ipagmalaki. Ma, seryosong sabi ni Basti, naupo sa gilid ng kutsyon. Pag community baker na po kayo, pwede po ba akong maging tagakain ng sobra? Napahalakhak si Lyra. Yan ang siguradong trabaho mo anak. Sa central kitchen, naging mas seryosong atmosphere ng training. Alam ng lahat ng trainee na hindi na ito basta pag-aaral lang. Parang audition na ito para sa mas malaking tungkulin. Okay team, anunsyo ni Chef Mando isang umaga, nakapamiwang at halatang excited din. Sa loob ng 2 linggo, tutulungan namin kayong buuin ang 3 recipe na pwede niyong dalhin sa komunidad niyo. Isang classic birthday cake, isang tray ng paborito niyong pastry, at isang variation na kayo mismo ang mag-iisip. Napanganga si Joyce. Chef, ibig pong sabihin mag-iimbento kami? Oo, sagot ni Mando. Hindi kailangang bongga. Kahit simpleng twist lang, ibang palaman, ibang design o kakaibang hugis. Basta kaya niyong ulitin kahit wala kami. Napakuyom ang palad ni Lyra. May kaba, pero may apoy na rin. Kung kaya ng iba, kaya ko rin. Bulong niya sa sarili. Lyra, tawag ni Suzy. Lumapit sa kanya matapos ang briefing. Naalala mo yung sketch na ginawa mo sa notebook mo? Yung cake na may maliit na falsada at kotse? Pwede nating i-level up yon. Ha? Paano? Nagtatakang tanong ni Lyra. Kasi di ba sa barangay nyo, maraming batang mahilig sa laruan pero bihira ang may cake? Paliwanag ni Suzy. Pwede kang mag-focus sa mga cake para sa batang may pangarap. Simple designs pero may tema. Kalsada, bola, bituin. Pwede kang makilala bilang Ate Lyra na gumagawa ng cake na parang drawing ng mga bata. Parang may sindihang ilaw sa utak ni Lyra. Cake na parang drawing ng mga bata. Exactly, ngiti ni Suzy. Walang masyadong fancy na fondant. Mas more on kulay, hugis at kwento. Mas swak sa budget ng mga kapitbahay mo. Tumango si Lyra. Naglalaro ang imahinasyon. Pwede akong magtanong kay Basti kung ano pa ang gusto niyang makita sa cake. Para parang galing sa kanila mismo yung ideas. Yan yon, sagot ni Suzy. Di yan kasi simula ang brand mo. Habang tumitindi ang training, hindi rin nakatakas si Lyra sa bagong uri ng chismis sa barangay. Sa sari-sari store, habang bumibili siya ng toyo, narinig niya ang bulungan ng ilang kapitbahay. Si Lyra raw mayaman na, pabulong ni Tia Odette. Community baker na daw. Baka hindi na tayo papansinin yan. Hindi naman siguro, sagot ng isa. Pero grabe no, dati humihingi lang ng expired na cake, ngayon kakampi na ng mga mayayaman. Napayuko si Lyra, parang gustong magtago. Pero bago pa lumalim ang kurot sa dibdib niya, biglang sumabat si Maribel na nasa likod niya sa pila. Ano ba kayo? Malakas pero may halong biro nitong sabi. Kung may nangyaring maganda kay Lyra,
dapat proud tayo. Hindi yung dinadaan sa inggit. Tsaka kung di dahil sa kanya, wala tayong libreng spaghetti ni Ate Jessa nung birthday ni Basti, no? Natawang ibang nasa tindahan. Napatingin si Lyra kay Maribel. Ngumiti ito sa kanya, tila sinasabing, "Huwag kang papatalo." Pag-uwi, inabutan niya si Basti sa harap ng bahay, nagdo-drawing sa notebook. "Ano yan anak?" tanong niya, sabay upo sa tabi. "Ma, gumuguhit po ako ng mga cake na gusto kong gawin nyo," sagot ng bata. "Ito po, yung may bola sa ibabaw. Ito, may bituin tas may good job na nakasulat. Para po sa mga batang pumapasa sa exam." Parang natunaw ang pagod ni Lyra. "Ang gaganda naman nito," sabi niya. Hinahaplos ang buhok ng anak. "Pwede ba? Hihiramin ko tong notebook mo at dadalhin sa training para makita nila chef?" "Talaga po?" Kinikilig na sagot ni Basti. "Ma, sabihin niyo po kay chef kung gusto niya po. Gagawa pa ako ng ibang designs. Libre lang po. Bayad na po ako ng cake." Natangiti si Lyra, napapailing. Ikaw talaga. Dumating ang araw ng final evaluation. Ang central kitchen ay tila naging mini bakery. Bawat mesa may sariling tema. Si Joyce, puno ng cupcakes na may iba't ibang kulay. Si Nelia, trays of cinnamon rolls na amoy pa lang ay nakakagutom. Si Rawel, may tinapay na hugis puso na may palamang ham at keso. Sa mesa ni Lyra, may 3 handa. Ang classic birthday cake, simple pero maayos ang icing. Isang tray ng maliit na chocolate crinkles na pinangalanan niyang Bitiw Pag-asa dahil madaling ibenta ng patingi. At ang espesyal na bata-themed cake gamit ang drawing ni Basti, kalsada, kotse, bituin at salitang "kaya mo yan." Isa-isang umiikot ang evaluation panel. Si Chef Mando, isang representating ng HR, si Clarice at sa huli, si Leandro mismo. "Joyce," ani Mando habang tinitikman ang cupcake. "Maganda ang lasa. Medyo ayusin mo lang ang consistency kapag mainit ang panahon ha, pero pasado." "Thank you po." Halos mapatalon si Joyce. Nang sa mesa ni Lyra na sila lumapit, pakiramdam niya, papalupas na ang tuhod niya. Pero nang makita niya sa di kalayuan si Basti, nakasilip sa may pinto kasama sina Jessa at Maribel, naaalala niya kung bakit siya narito. "Lyra," bungad ni Mando, "ito na yung 3 napili mo?" "Opo, chef," sagot niya. "Ito po yung classic birthday cake, ito po yung crinkles na pang merienda, at ito po yung bata-themed cake. Galing po yung design sa anak ko." Inikman ni Mando ang crinkles. Tumango. Soft, hindi masyadong matamis. Swak sa masa. Yung birthday cake mo, consistent ang crumb. Ang icing, medyo pwede pang gawing smoother, pero maayos na. Ang pinaka-curious ako, tumingin siya sa bata-themed cake. Ito, dinapuan ng kaba ang dibdib ni Lyra. "Chef, naisip ko lang po maraming batang hindi nakakatikim ng cake. Gusto kong gumawa ng mga design na simple pero may mensahe. Para kapag tiningnan nila, hindi lang nila naaalala ang birthday, kundi pati pangarap nila." Kinuha ni Clarice ang maliit na drawing na inabot ni Lyra kanina. Sketch ni Basti na pinanggalingan ng design. "Sir," sabi ni Clarice, tinuro ito kay Leandro. "Ito po yung original sketch. Gawa ng anak niya." Tinipigan ni Leandro ang drawing. Nakita niya ang guhit ng kalsada. Kotse, bituin. Parang simple lang, pero may nakakubling kwento ng batang hindi tumigil mangarap kahit minsan wala pang ang pagkain sa mesa. "Maganda," mahinahong sabi ni Leandro. "Alam mo kung ano ang gusto ko sa design mo, Lyra?" "Po?" Kinakabahang tanong niya. Hindi siya perfect, sagot ni Leandro. Hindi rin siya sobrang sosyal. Pero totoo siya. Kita sa design na galing sa mundo ninyong mag-ina, hindi kinopya sa internet. Yan ang hinahanap namin sa community bakers. Hindi lang gumagaya, kundi nagdadala ng sariling kwento. Nagkatinginan sina Mando at Clarice, sabay tumango. Sa technical side, sabi Mando, may dapat pang i-improve, pero yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang mentorship. Sa ngayon, pasado ka sa standards namin. Napatakip sa bibig si Lyra. "Po, ibig niyo pong sabihin?" Humiti si Clarice ng malapad. "Lyra, from today,
ikaw ang isa sa napili naming maging pioneer community baker ng Project Hapag at Ngiti. Ise-set up namin ang maliit na package para sa'yo. Basic oven, ilang gamit at tulong sa pagbuo ng presyo at menu. At kung okay sa'yo, gusto naming gamitin ang mga cake para sa batang may pangarap bilang linya mo. Parang umikot ang mundo. Sa may pintuan, halos mapatalon si Basti nang marinig ang hiyawan sa loob. Si Mama po yun. Alam ko po, asado siya. Habang pinapalakpakan siya ng kapwa trainee, staff at mga nasa panel, isang bagay lang ang malinaw kay Lida. Hindi na ito tungkol sa pagiging babaeng humingi ng expired na cake. Nakatayo siya ngayon bilang babaeng marunong ng lumikha ng sariling tamis sa buhay. Hindi lang para sa sarili, hindi lang para kay Basti, kundi para sa bawat bata sa komunidad nila na minsan ding nangarap kahit walang kasiguraduhan kung may cake ba sa hinaharap.